Si Ark ay isang ordinaryong lonely gamer na walang sosyal na buhay at gugugulin ang buong araw sa pagkukulong sa basement ng kanyang ina sa pagga-grind ng EXP. Ngunit isang araw, hindi inaasahang magbabago ang lahat nang bigla siyang lumitaw sa mundo ng larong dati niyang nilalaro. Ang mundong ito ay puno ng lahat ng uri ng mahiwagang nilalang, halimaw, at mga malalakas na spell. Kaya naisip ni Ark na mas makabubuting huminahon muna sandali at huwag masyadong pansinin ang kanyang sarili. Ngunit tiyak na hindi iyon nangyayari dahil lumabas siya bilang isang higanteng kabalyero na may malaking ulo ng kalansay. Iyon ang huling skin na nakuha niya bago napunta rito. Kaya, sa palagay ko ay na-stuck na siya sa ganito. Mabuti na lang at nagpa siya ang universo na bigyan siya ng kaunting kalayaan at binigyan siya ng ilang S-rank skills at armas. Kaya, natural, sinubukan niya ang mga ito sa pamamagitan ng paggawa ng ilang inosenteng puno na maging tinadtad na piraso. Matapos masubukan ang kanyang overpowered kit, tumungo siya sa pinakamalapit na nayon kung saan agad siyang nag-ambala ng lahat ng masasarap na karne na nakikita niya sa display. Masyado siyang walang pera para bumili ng kahit ano, kaya napagpasyahan niya na ang pinakamahusay na paraan para kumita ng pera ng mabilis ay ang maging isang mersenaryo. Habang papunta sa guild, aksidente niyang narinig ang isang pag-uusap ng isang lalaki at isang babaeng nakahod. Nang nainis ang babae at tumalikod para umalis, bumulong ang lalaki ng isang sumpa tungkol sa mga elf, na agad na nakakuha ng atensyon ni Ark sa tenga ng babae. Hindi mapigilan ni Ark ang kanyang pananabik sa pagtuklas na may mga elf pala sa mundo ng pantasya na ito. Pagkatapos noon, pumasok siya sa guild at agad na naging sentro ng atensyon. Nakatitig sa kanya ang lahat, inaakala nilang isa siyang maalamat na kabalyero mula sa isang maharlikang hukbo, ngunit kung alam lang nila ang totoo. Pinuntahan ni Ark ang receptionist at hiniling na magparehistro bilang isang mersenaryo. Inisip ng receptionist na nagbibiro lang siya dahil bakit naman papayag ang isang taong mukhang mataas na kabalyero ng imperyo sa mababang trabaho ng isang mersenaryo. Pinalalim ni Ark ang kanyang boses at sinubukang magmukhang seryoso at propesyonal hanggat maaari, ipinaliwanag na napilitan siyang tumanggap ng trabahong mersenaryo dahil sa isang personal na issue. Agad na napagpasyahan ng receptionist, inisip si Ark bilang isang trahedya na dating kabalyero na natanggal sa hukbo at ngayon ay nahihirapang bayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang may sakit na anak. Pumayag siyang maging mersenaryo si Ark, ngunit sinabihan niya itong may kailangan muna. Kailangan niyang tapusin ang isang paunang gawain, ang pagpapabagsak ng ilang halimaw, mga beast, at bandido, at ibalik ang mga ito bilang patunay na kaya niya ang trabaho. Tuwang-tuwa si Ark dahil sa wakas ay nagbigay ito sa kanya ng dahilan para labanan ang mga totoong halimaw. Umalis siya sa guild at agad na tumungo sa kagubatan kung saan mabilis at madali niyang natalo ang ilang halimaw. Napakadali nito kaya halos hindi na ito maituturing na warm-up. Pagkatapos, isang pangit na orc ang biglang tumalon mula sa kung saan at sinubukang umatake, ngunit ginamit ni Ark ang kanyang wyvern slash para talunin ito sa napakabilis na oras. Dahil nadagdag ang orc sa kanyang lumalaking koleksyon ng patunay, mayroon na siyang mga halimaw at isang beast. Ang kailangan na lang niya ngayon ay mga bandido, at tila nasa panig pa rin niya ang sansinukob dahil may nakita siyang ilang bandido na umaatake sa isang grupo ng mga basurang mersenaryo. Matapos silang lipulin ng mga bandido, napansin ng pinuno ang isang dalaga at ang kanyang katulong na nakayuko sa isang puno. Base sa nakakasuklim na ekspresyon sa kanyang mukha, alam na ni Ark ang kanyang plano. Sandali siyang nag-atubili. Ito ang unang pagkakataon na makapatay siya ng totoong tao sa halip na mga halimaw. Ngunit ang sitwasyon sa mga batang babae ay lumalala sa bawat segundo. Bago pa man siya mahawakan ng pinuno, lumitaw si Ark sa likuran niya at gumamit ng isang hiwa para gawing tinadtad na atay ang pinuno at ang kanyang mga alipores. Tumangala ang babae sa kanya nang may pagkamangha dahil nasaksihan niya ang kanyang knight in shining armor na lumitaw mula sa kung saan. Nakita ng natitirang mga bandido ang pagkapira-piraso ng kanilang amo at agad na sinubukang tumakbo, ngunit ginamit muli ni Ark ang wyvern slash at pinawi silang lahat sa isang malakas na atake. Pagkatapos ng kanyang sandali ng pagiging bayani, lumapit si Ark sa dalawang batang babae at tinanong kung ayos lang sila. Sumagot ang katulong na ayos lang sila. Ipinakilala niya ang blonde na babae bilang si Lauren, habang siya mismo ay si Rita, ang katulong ni Lauren. Sinabihan sila ni Ark na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay at casual na sinabihan silang magbihis bago siya tumalikod para umalis. Ito ang nagbigay sa kanya ng perpektong pagkakataon para pagnakawan ng mga gamit ng mga bandido. Tumungo siya sa kanilang mga bag at nagtipon ng sapat na pera para matugunan ang kanyang mga pangangailangan.
Bumalik ang mga batang babae sa kanya na suot ang kanilang mga bagong damit at muling nagpasalamat sa pagliligtas sa kanila. Sinabihan sila ni Art na walang problema, ngunit sa totoo lang ay mas nasasabik siya sa masarap na karne na ikakain niya sa kanyang mukha pagbalik niya sa bayan. Bilang tanda ng pasasalamat, inalok siya ng mga batang babae ng sasakyan pabalik sa bayan sakay ng kanilang mga kabayo. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay pabalik, ngunit mabilis na napansin ni Art na walang tigil ang tingin sa kanya ni Lauren sa buong biyahe. Nahiya siya rito, at namula ang higanteng Skeleton Knight. Nang marating nila ang bayan, bumalik si Art sa guild dala ang lahat ng ebidensya ng mga halimaw at bandido na natalo niya. Nabigla ang receptionist dahil hindi niya inaasahan na magtatagumpay si Art, lalo na ang pagbabalik sa parehong araw. Ngunit ang mga patakaran ay mga patakaran, kaya binigyan niya si Art ng kanyang opisyal na lisensya sa mersenaryo, ibig sabihin ay maaari na siyang magsagawa ng mga quest. Pagkatapos, tumungo si Art sa lokal na inn kung saan naghihintay sa kanya ang pagkain ng kanyang mga pangarap. Sinimulan niyang lagyan ng manok ang kanyang mukha at hugasan ito ng alak. At mas lalong sumarap ito dahil sa mahabang paghihintay. Habang kumakain, pinag-isipan niya ang lahat. Kahit na wala pa rin siyang ideya kung paano siya napunta rito, nagpapasalamat siya sa hindi inaasahang pangalawang pagkakataon sa isang bagong mundo. Kinabukasan, ang unang opisyal na pakikipagsapalaran ni Art bilang isang bagong lisensyadong mersenaryo ay naging isang bagay na hindi gaanong kapana-panabik kaysa sa kanyang inaakala. Ang pagbabantay sa isang tao habang nangongolekta sila ng mga halamang gamot sa kagubatan. Nang pumunta siya sa guild para pumili ng isang quest, halos napangiwi ang receptionist sa ideya na bigyan ng ganitong basic na misyon ang isang taong mukhang isang maalamat na kabalyero na maaaring mag-solo ng dragon bago mag-almusal. Magalang pa niyang sinubukang magpahiwatig na baka pumili si Art ng mas angkop sa kanyang mga kakayahan. Ngunit si Art, na sinusubukang magpanggap na cool, ay nagsabi sa kanya na matagal na siyang may personal na interes sa mga halamang gamot. At bukod pa riyan, maaaring masaya naman ito. Hindi naniwala ang receptionist sa kahit isang salita ng dahilan na iyon, ngunit dahil nagpumilit si Art, ipinaubaya na niya ang quest. Samantala, sa isang maliit na kalapit na nayon, dalawang batang magkapatid, sina Marka at Helena, ay tahimik na kumakain ng almusal habang wala ang kanilang ina. Isang mapayapang umaga, o kahit papaano ay mapayapa hanggang sa isang biglaang malakas na katok ang umalangaw sa bahay. Si Marka, sa pag-aakalang ang kanilang ina ay maagang bumalik, ay tumakbo sa pinto at binuksan ito. Agad siyang natigilan. Nakatayo sa labas. Nakatayo sa itaas niya si Art na suot ang buong baluti. Halos mamatay agad si Marka sa gulat. Kalmadong sinabi sa kanya ni Art na narito siya para sa trabaho bilang tagapangalaga ng magkokolekta ng halamang gamot. Pinapasok siya ni Marka at nang makabawi ang kanyang isipan, ipinaliwanag niya na siya ang naghain ng kahilingan. Walang ideya ang kanyang ina. Ilang minuto ang lumipas, iminungkahi ni Marka na umalis na sila agad para matapos nila ang quest bago umuwi ang kanyang ina. Walang nakikitang problema si Art doon. Sapat na ang kanyang lakas para maglakad kahit sa pinakamapanganib na kagubatan. Kaya, lumabas silang dalawa. Habang naglalakbay sila papasok sa kakahuyan, naging mausisa si Art kung bakit tila desperado na siyang magsimula kaagad. Nang tanungin siya, ipinaliwanag ni Marka na ang kanyang ama ay nangunguha ng mga halamang gamot para sa kanilang pamilya, ngunit pumanaw ito kamakailan. Durog sa lungkot ang kanyang ina mula noon. Umasa si Marka na kung mamumulot siya ng mga halamang gamot tulad ng ginagawa ng kanyang ama, maaaring mapangiti muli ang kanyang ina, at gusto niyang matapos ito bago bumalik ang kanyang ina dahil alam niyang hindi siya papayagan ng kanyang ina na pumasok sa isang mapanganib na kagubatan ng mag-isa. Halos maluha si Art sa likod ng kanyang helmet, nang marinig ang batang babaeng ito na nagsasalita ng may buong determinasyon at katapatan. Tahimik niyang isinumpa sa sarili na paprotektahan niya ito gamit ang lahat ng kanyang makakaya at sisiguraduhin niyang matutupad nito ang kanyang plano. Pagbalik sa nayon, sa wakas ay nakauwi na ang ina ni Marka na si Shona. Nang mapagtanto niyang wala si Marka sa bahay, agad siyang binagabag ng takot. Mabilis siyang nilapitan ng ilang taga-nayon at ipinaliwanag na nakita nila si Marka na papunta sa kagubatan kanina. Muntik nang matamba si Shona sa takot, lalo na't nababalitang maraming mapanganib na halimaw ang kagubatan nitong mga nakaraang araw. Sinubukan siyang pakalmayan ng mga taga-nayon sa pamamagitan ng pagdaragdag na hindi nag-iisa si Marka. Kasama niya ang isang mukhang cool na kabalyero, kaya iniisip nilang magiging maayos din ang lahat. Hindi alam ni Shona kung mapapawi ang takot o mas matatakot.
Samantala, sa kagubatan, masayang pinupuno ni Marco ng mga halamang gamot ang kanyang basket habang nagbabantay si Ark. Bigla, may naramdaman si Ark na nagmumula sa isang kalapit na palumpong. Sinabihan niya si Marco na umatras at maingat na binuksan ang palumpong ngunit nakakita siya ng isang maliit at kaibig-ibig na fox na may siyam na buntot na may problema sa ugali. Tila naiirita ang maliit na nilalang dahil nasugatan ang binti nito. Gumamit si Ark ng healing magic dito at agad siyang minahal ng fox. Matapos mailagay sa lupa, tumanggi itong umalis. Iminungkahi ni Marco na panatilihin itong alagang hayop. Nag-isip sandali si Ark at nagpasya na hindi niya alintana ang isang kasama. Pinangalanan niya ang fox na Panta, na nagbigay ng masayang ungol mula rito habang ang kanilang bagong malambot na kaibigan ay tumatalbog sa tabi nila. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay hanggang sa makakita sila ng isang puno ng kabami na tumutubo sa mababang lugar. Labis na natuwa si Marco at tumakbo patungo rito. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, naramdaman ni Ark na may paparating na mapanganib na bagay. Agad na gumana ang kanyang instincts, o marahil ang kanyang pandama sa paglalaro. Isang malaking halimaw na parang butiki ang biglang lumitaw sa likuran ni Marco. Napuno ng presensya ng halimaw ang lugar ng isang nakakasakal at nakakatakot na aura. Nagalit si Panta, na nagpapatunay sa hinala ni Ark na ito ang halimaw na nanakit sa kanya kanina. Itinaas ng higanteng nilalang ang kuko nito at ilang sandali na lang ay madurog na niya si Marco na parang insekto, ngunit sumugod si Ark at hinayla siya palayo sa panganib sa huling posibleng segundo. Agad na nakilala ni Ark ang halimaw. Isa itong Great Basilisk, isa sa mga pinakamapanganib na nilalang sa laro. Kilala sa nakakabaliw na lakas, nakakatakot na presensya, at maraming espesyal na kakayahan, alam ni Ark ang karamihan sa mga pattern ng pag-atake nito. Kaya, umiwas siya ng may katumpakan habang pinapanatili si Marco sa kanyang likuran. Naisip niya na hanggat nananatili siyang nakatutok at maingat, makakahanap siya ng daan sa kalaunan. Hindi nagtagal ay sumugod ang Basilisk ng isang mapaminsalang atake ng sumpa na kilala sa paggawa ng lahat ng nabubuhay na bagay sa isang napakalaking radius na maging bato. Nakita na ni Ark ang paparating na halimaw at ginamit ang kanyang banal na kalasag, na hinaharangan ang sumpa. Dahil bukas na ang halimaw, napagtanto ni Ark na ang tanging paraan upang matalo ito ng mahusay ay sa pamamagitan ng paggamit ng banal na mahika. Pinakawalan niya ang kanyang spell ng paghatol, na siyang nagkulong sa Basilisk habang bumababa ang kidlat mula sa itaas at winasak ito sa isang nakakabulag na pagtama. Nang mawala ang usok, patay na ang Basilisk. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Ark na mapabagsak niya ito ng ganoon kadali. Habang papalapit siya sa bangkay, napansin niya ang isang kakaibang pulang singsing na nakabalot sa paa nito. Ngunit bago pa niya ito masuri ng maayos, naglaho ang singsing. Sa kabila ng kakaibang kakatwa, nakaramdam ng pagmamalaki si Ark. Ito ang pangalawang pangunahing halimaw na natalo niya ng mag-isa. Lubos na namangha si Marco. Sinabi niya kay Ark na lahat ng tao sa nayon ay makakaramdam din ng parehong bagay at malamang ay magdiwang para sa kanya, ngunit agad itong pinabulaanan ni Ark. Ayaw niya ng anumang hindi kinakailangang atensyon. Hiniling niya kay Marco na itago na lang sa kanila ang nangyari. Sa pagkakaalam ng lahat, nawala na lang ang Basilisk. Dahil kamakailan lamang ay inaatake ng mga may pangil na bor ang nayon, ipinapalagay ni Ark na tinakot sila ng Basilisk palayo sa kanilang karaniwang pangangaso. At ngayong patay na ang Basilisk, dapat ay mawala na ang problema. Ironically, sa sandaling maisip niya ito, may nakasalubong silang baboy ramo sa malapit. Pinulot lang ito ni Ark at nagpas siyang ibalik sa nayon bilang regalo. Plano niyang kunin ang isa sa mga pangil nito bilang patunay para sa guild, ngunit sinabi niya sa mga taga-nayon na ang karne ay dapat hatiin ng patas sa lahat. Nagdiwang ang mga taga-nayon sa sandaling marinig nila ito. Mula sa kung saan, nakita ni Shona si Marco at tumakbo palapit sa kanya na may luha sa mga mata. Niyakap niya ito ng mahigpit at sa totoo lang ay natutuwa siyang makitang ligtas siya. Muntik na siyang pag-alitan ni Shona dahil sa pagpunta niya sa kagubatan ng mag-isa, ngunit pumagatan si Ark. Sinabihan niya na huwag sisihin si Marco dahil dapat sana ay humingi muna siya ng pahintulot dito. Inako niya ang buong responsibilidad. Kumalma si Shona at sinabi sa kanya na nakahinga siya ng maluwag na ligtas sila. Nanatili si Ark sa nayon hanggang sa paglubog ng araw. Nalungkot si Marco na aalis na siya, gumawa ng korona ng dahon gamit ang kanyang maliliit na kamay at ibinigay ito sa kanya bilang pamamaalam. Tinanggap ito ni Ark at nangako sa kanya na babalik siya balang araw para bumisita. Natuwa si Marco dahil doon.
Nang gabing iyon, bumalik si Ark sa kanyang silid sa hotel at naghapunan kasama si Panta. Habang pinupuno niya ang kanyang mukha, pinag-isipan niya ang mga pangyayari sa araw na iyon. Mula sa pagprotekta sa isang maliit na batang babae hanggang sa pakikipaglaban sa isang Great Basilisk bago magdesisyon na bukas ay handa na siyang harapin ang isang bagay na mas mahirap pa. Mabilis na nasanay si Ark sa pang-araw-araw na buhay ng pagpatay sa mga bandido upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Ngunit kahit na matapos malipol ang isang buong pangkat ngayon, ang iba pang mga bandido ay tumangging matuto mula sa kanilang mga pagkakamali at patuloy pa ring nagiging mga bandido. Matapos harapin ang isa pang pangkat, nalaman ni Ark na ang mga bandido ay maraming kayamanan. Inakala ni Ark na malamang naninakaw nila ito, kaya't itago na lang niya ito para sa kanyang sarili. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Isang pares ng hola ang nakabukas sa sahig na may mga platong may mga mumo ng pagkain sa harap nila. Hindi naramdaman ni Ark ang anumang agarang panganib, kaya hindi niya ito pinansin at bumalik sa bayan upang mananghalian. Samantala, sa kaharian ng Dinto, ang Panginoon ng Lupain, si Triton, ay labis na nagalit sa kanyang katulong, si Celsica. Matapos malaman na nabigo ang kanilang pagtatangka na patayin si Lauren, lumabas na si Lauren ang prinsesa ng kaharian ng Lover at naniniwala sila na ang pag-alis sa kanya ang tanging paraan upang makakuha ng kapangyarihang pampulitika sa ibang mga kaharian. Dagdag pa ni Celsica na kahit na nagawang patayin ng mga bandidong inupahan nila ang mga gwardya ni Lauren, isang misteryosong mersenaryo ang sumulpat sa huling segundo at nilipol silang lahat para iligtas si Lauren. Mas lalong nagalit si Triton nang malaman niyang napatay ang mga basilisk na ipinadala nila sa kaharian ng Lover bago pa man sila makapagbigay ng anumang pinsala. Sa sobrang galit ni Triton ay hindi niya matiis na tingnan si Celsica, kaya sinabihan na lang niya itong umalis. Gabi na, kaya bumalik si Ark mula sa kuweba pagkatapos ng mahabang araw ng pangangaso ng mga bandido. Bumalik siya sa bayan kasama si Panta upang kumain ng hapunan at matulog. Ngunit doon ay isang magandang babaeng elf ang sumugod sa kanya na may balak na pumatay. Iwinasiwas niya ang kanyang espada sa kanya, ngunit nagawa ni Ark na umiwas at harangan ang mga atake nito. Kahit na mas mabilis siya kaysa sa sinumang nakalaban niya noon, mas natano niya ang mukha nito at naalala niya na ito pala ang babaeng elf na nakita niya noong una siyang dumating sa mundong ito. Napagkamalan ng elf si Ark na isang bandido, kaya naman inaatake siya nito. Sinubukan ni Ark na ipaliwanag na hindi siya isa sa kanila, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Ark. Nagpatuloy siya sa pag-atake, at natigil lamang nang makita niya si Panta sa balikat ni Ark. Tila, si Panta ay isang bihirang espiritong nilalang na tinatawag na Cottontail Fox. Kaya, matapos niyang makita kung gaano siya kakaibigan kay Ark, napagtanto niyang nagsasabi ito ng totoo at tumigil sa pag-atake. Tinanong ni Ark kung ano ang ginagawa niya rito, at ipinaliwanag niya na narinig niya ang tungkol sa isang grupo ng mga sakim na bandido na dumudukot sa mga babaeng elf at ibinibenta ang mga ito para sa pera. Napagtanto ni Ark na para doon ang mga kulungan. Lumagpas ang elf sa kanya at nagsimulang magtungo sa kuweba, ngunit pinigilan siya ni Ark at sinabihan siyang huwag sayangin ang kanyang oras dahil wala ng mga elf na natitira sa loob. Nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil huli na siya, kaya tumakbo siya upang subukang hanapin sila. Tinawag siya muli ni Ark at inalok na tulungan siyang mahanap ang mga elf, ngunit sinabi niya sa kanya na isa siyang nag-iisang lobo at wala siyang mga partner, pagkatapos ay tumakbo palayo. Inamin ni Ark na sinabi niya na hindi niya kailangan ang tulong niya, ngunit nagpasya siyang tutulungan pa rin siya dahil wala siyang paraan na mawawalan siya ng pagkakataong tulungan ang isang hot na elf na waifu na tulad niya. Walang gamer ang magpapalampas sa pagkakataong iyon. Bumalik siya sa hotel para busugin ang kanyang mukha ng pagkain. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na masyadong nakakasabik ang pagkain tulad ng dati dahil hindi niya maalis sa isip niya ang hot na elf na iyon. Hindi niya nga alam ang pangalan nito. Kinabukasan, determinado si Ark na hanapin siya kaya ginamit niya ang kanyang dimensional ability upang dumiretso sa kagubatan ng mga elf. Nang makababa sila ni Panta, narinig niya ang mga sigaw ng ilang batang babaeng elf at tumungo sa direksyong iyon. Nagtago siya sa mga palumpong at nakita ang isang malaking grupo ng mga bandido na nakahuli ng ilang babaeng elf at inihagis sila sa isang truck. Ito ang mga mangangaso ng elf na sinabi sa kanya ng hot elf noong nakaraang gabi. Ang kanilang pinuno ay isang bastos na nagngangalang Eudolan. At ang nakakabaliw ay ang kanyang ama ay si Triton, ang Panginoon ng kaharian ng Dinto. Naalala ni Ark na sinabihan siya ng hot na babaeng elf na huwag makialam sa mga gawain ng mga elf. Ngunit matapos makita kung paano tinatrato ni na Eudolan at ng iba pang mga bandido ang mga babae,
Nagpasya siyang hindi siya maaaring magbulag-bulagan. Akma na sana siyang kikilos nang may ibang lumabas mula sa mga palumpong bago pa niya magawa. Ito ang babaeng elf mula kagabi, at si Ark ay gumawa ng isang maliit na sayaw ng tagumpay nang mapagtanto niyang natagpuan na niya ito. Pinabagsak ng elf ang dalawa sa mga bandido na parang walang kwenta at sinabihan si Yudolan na tapusin na ito. Ngunit tila hindi man lang natigilan ang iba pang mga bandido. Sa halip, tila nasasabik sila dahil nakilala nila siya bilang isang dark elf at iniisip nilang mas mataas ang presyo ng pagbibenta niya. Lumapit sa kanya ang unang wave ng mga bandido, ngunit agad niya silang hiniwa, dahilan para magduda ang mga natitirang bandido sa kanilang mga desisyon sa buhay. Matapos niyang talunin ang halos 70% ng mga bandido, ginamit ni Yudolan ang kanyang huling paraan at nagbanta na papatayin ang mga bata sa truck kung hahakbang pa siya. Ayaw isugol ng Dark Elf ang buhay ng mga bata, kaya tumigil siya sa pag-atake. Nagbigay ito ng kumpiyansa sa isa sa mga bandido na lumapit sa kanya at samantalahin siya. Akala ng elf ay tapos na ang lahat para sa kanya, ngunit doon sumulpot si Ark sa likuran ni Yudolan at tinamaan siya ng right hook, na nagpalipad sa kanya. Wala nang direktang banta sa mga bata. Kaya, madali na lang pinabagsak ng Dark Elf ang iba pang mga bandido. Nang makaalis na sila, sinubukan ng elf na pakawalan ang mga bata mula sa hola, ngunit wala siyang ideya kung nasaan ang susi. Hindi kailangan ni Ark ng susi, kaya binasag niya ang kondado, at nakalaya ang mga bata. Bagamat tila medyo natatakot sila sa kanya. Humanga ang Dark Elf, ngunit hindi niya inamin. Pagkatapos, napansin niya na ang mga elf ay may curse choker sa kanilang mga leeg, na nagpapaliwanag kung bakit hindi sila makagalaw o makapagdepensa sa kanilang sarili. Wala siyang ideya kung paano ito aalisin at nagsimulang magpanik. Ngunit casual na gumamit si Ark ng isang curse dispelling spell na nagpapalaya sa batang babae mula sa sumpa at ginamit pa ang ilan sa kanyang mahika sa pagpapagaling upang gamutin ang isang maliit na pinsala sa kanyang binti. Sa puntong ito, hindi maitago ng Dark Elf ang kanyang pagkabigla na ang isang simpleng tao ay maaaring magkaroon ng ganitong mga kakayahan. Malinaw na hindi siya isang ordinaryong kabalyero. Sa wakas ay nagpasya ang Dark Elf na magpakilala. Sinabi kay Ark na ang kanyang pangalan ay Arion, isang mandirigmang elf. Tinawag ni Arion ang isang whispering fowl upang maghatid ng mensahe pabalik sa kanyang mga tao. Naguluhan si Ark kung anong uri ng ibon iyon, kaya ipinaliwanag niya na isa itong espesyal na espiritong nilalang na ginagamit ng mga elf para makipag-ugnayan sa isa't isa. Di nagtagal, bumalik ang whispering fowl na may dalang mensahe para kay Arion. Sinasabihan siyang umuwi agad dahil kailangan ang atensyon niya para makatulong sa pagsagip sa iba pang mga elf na nabihag. Hiniling ni Arion na kunin si Ark para sa misyong ito dahil napatunayan na niya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Naramdaman ni Ark na maaring nagdududa ang iba pang mga elf sa kanyang katapatan sa kanila dahil hindi siya isang elf na katulad nila. Ngunit tiniyak siya ni Arion na huwag mag-alala. Sinabi niya sa kanya na nagtitiwala siya sa kanya at dahil doon ay tiyak na makukumbinsi niya ang iba na magtiwala rin sa kanya. Pagkatapos nito, pumayag si Ark na sumama kay Arion sa misyon. Ang kanilang destinasyon ay sa Dinto. Kaya, itineleport niya ito sa maliit na ilog, na malapit lang sa Dinto. Nagulat si Arion nang makitang nagawa ni Ark na gumamit ng mahika ng teleportasyon nang hindi man lang nangangailangan ng isang incantation, na lubos na kahanga-hanga. Pumasok sila sa Dinto at naghintay sa isang eskinita. Nabanggit ni Arion na makikita nila ang kanyang kaibigang si Danka, isang elf na mandirigma na katulad niya. Natuwa si Ark sa balita dahil kung si Arion ay isang magandang elf na mandirigma, hindi na siya makapaghintay na makita kung gaano kaganda si Danka. Ngunit nanginig si Ark sa gulat nang malaman niyang si Danka ay isang pangit na lalaking nakasuot ng hood. Pagkatapos magpakilala, nagtungo sila sa isang kalapit na kainan upang pag-usapan ang dahilan ng kanilang presensya doon. Sinabi ni Arion kay Ark na maaari siyang umorder ng kahit anong gusto niya, ngunit tumanggi si Ark dahil ayos lang daw siya. Sa totoo lang, ayaw niyang malaman nila ang tungkol sa kanyang malaking ulo ng kalansay. Hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon nila kung makita nila ito. Nakipag-usap si Ark kay Arion ng mahinhin, na nagpaliwanag ng kasaysayan ng kanilang nayon at kung paano sila nagkakilala ni Danka. Ngunit hindi na nakatiis si Danka at sinabihan si Arion na tumigil na at ipaliwanag kung sino talaga ang lalaking ito na nakaupo sa tabi niya. Ipinaliwanag ni Arion na si Ark ay isang mersenaryo, ngunit hindi isang ordinaryong tao. Maaari siyang gumamit ng ilang matataas na antas ng spell at mayroon pa siyang kasamang cottontail fox.
Nagulat si Duncan nang marinig ito at inamin na ang mga ganitong kakayahan ay tiyak na makakatulong. Tinanong ni Arian si Duncan kung nahanap na ba niya ang base ng mga mangangaso ng elf. Kinumpirma ni Duncan na ang mga elf ay nakakulong sa isang gusali malapit sa Entertainment District. Napagpasyahan nilang isagawa ang rescue mission sa gabi dahil hindi gaanong matao ang lugar noon, ibig sabihin ay magtatago sila sa kainan hanggang gabi dahil wala silang gagawin sa ngayon. Sinabi sa kanila ni Art na mayroon siyang ilang aasikasuhin at sinabing babalik siya sa loob ng 1 oras. Pagkaalis ni Art, nagpahayag ng pagkadismaya si Duncan kay Arian na umaasa ito sa isang tagalabas na tulad ni Art. Ipinaliwanag ni Arian na sa labanang kinaharap niya bago pumunta rito, malamang na napatay na siya kung hindi dahil sa kanya. Kaya, nagustuhan niya si Art. Tinanggap ni Duncan ang paliwanag na iyon at nagpas siyang magtiwala kay Art batay sa kanyang salita. Samantala, bumalik si Art mula sa lokal na guild na may dalang supot na puno ng pera matapos matanggap ang kanyang mga gantimpala para sa pagtalo sa mga bandido. Pagkatapos ay inasikaso niya ang mas mahahalagang bagay dahil hindi siya makakain habang naroon sina Arian at Duncan. Mula kanina ay wala na siyang pagkakataon kumain. Kaya naman nagpiknik sila ni Ponte para masiyahan sa mga masasarap na pagkain sa bayan ng Dinto. Samantala, sa distrito ng Libangan, binihag pa rin ng mga mangangaso ng elf ang mga babaeng elf. Isa sa mga elf ang nang-insulto sa kanila, na sinasabing may isang bayaning hahanap sa kanila at mamamatay silang lahat. Noong una, tinawanan ito ng mga bandido, at dinilaan pa ng isa ang mukha nito bilang parusa sa katapangan niyang magsalita. Nang gabing iyon, nagkita-kita ang tatlo para pasukin ang gusali. Mahigpit na binabantayan ang harapang gate, kaya ginamit ni Ark ang kanyang mahika ng teleportasyon sa maikling distansya para makaakyat sa bubong. Nakita ni Arian ang isang kalapit na bintana na tila walang laman, kaya naisip niyang pwede silang palihim na pumasok doon. Sinubukan niyang makalusot, ngunit ang kanyang malaking dibdib ay nagpahirap sa kanya na sumingit papasok. Nang oras na para pumasok ang iba, nag-teleport lang si Ark papasok. Nagalit si Arian, sinabing maaari sana nilang sabihin sa kanya na opsyon iyon mula pa sa simula. Bumaba sila at natagpuan ang mga kwarto ng ilan sa mga bandido. 2 bandido ang nakahiga sa kama at hiniwa na ang kanilang mga lalamunan. Hindi pa natutuyo ang dugo, kaya iniisip ni Art na hindi pa nagtagal, may ibang taong nakapasok sa gusali at sinusubukang iligtas ang mga elf. Iminungkahi ni Duncan na maghiwa-hiwalay sila para ipagpatuloy ang natitirang paghahanap. Nag-isa si Ark at ginamit ang kanyang dimension skill para lumibot sa gusali. Nakarating siya sa isang kainahinalang pinto, ngunit nakakandado ito. Tumingin siya sa butas ng susi para makita ang loob at pagkatapos ay nag-teleport papasok. Pagpasok niya, nakita niya ang iba pang mga bandido na hiniwa ang mga lalamunan. Nagtataka si Ark kung sino kaya ang nasa likod ng lahat ng ito. Bigla na lang may 2 kanay na biglang lumipad mula sa kung saan, ngunit hinaranggan sila ni Ark. Isang ninja ang sumugod at sinimulang atakihin siya. Ngunit nang makita niyang walang masamang balak si Ark at mapansin niyang may kasama itong espiritong nilalang, napagtanto niyang hindi ito isang tulisan at tumigil sa pag-atake. Tiningnan siyang mabuti ni Ark at natuwa dahil ito ang unang pagkakataon na makakakilala siya ng isang cute na ninja na may mabalahibong buntot. Inakala niyang naroon din ito para iligtas ang mga elf, ngunit sinabi nitong hindi. Hindi niya mahanap ang hinahanap niya. Gayunpaman, binigyan niya si Art ng isang scroll, na sinasabing ang mga nakakulong na elf na hinahanap nila ay nakakulong sa ilalim ng lupa. Matapos may parating ang impormasyon, mabilis siyang umalis. Medyo nalungkot si Art dahil mabilis siyang umalis kaya hindi niya man lang nakuha ang pangalan nito. Sinuri niya ang scroll at nakitang ito ang kontrata ng pagbili para sa mga elf. Pinuntahan niya sina Arian at Duncan, na binasa ang kontrata at nagulat nang malaman na ang Panginoon ng Dinto ay may kinalaman din dito. Ipinaalam sa kanila ni Art na ang mga elf ay nakakulong sa silong habang ang ilan ay nakakulong pa rin sa palasyo ng Panginoon. Tinanong ni Arian kung paano nakuha ni Art ang impormasyong ito. Inisip ni Art na ang pagbubunyag na nakilala niya ang mabalahibong ninja ay magpapahirap sa sitwasyon. Kaya, sinabi na lang niya sa kanila na nahuli niya ang isa sa mga bandido at tinanong sila. Pagkatapos nito, tumungo sila sa silong at nakita ang mga batang babaeng elf na nakakulong sa kanilang mga kulungan. Nagpakilala si Arian, at natuwa ang mga elf na makitang may isang katulad nila na dumating upang iligtas sila. Binigyan niya ng senyales si Ark, at ginamit niya ang kanyang brutal na lakas upang ibaluktot ang mga rehas ng mga kulungan upang makalaya ang mga batang babae.
Natakot ang mga batang babae nang makita ang kakaibang lakas ni Ark, ngunit pinakalma sila ni Arian sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na siya ay isang kaibigan. Tumakbo ang mga batang babae kay Arian at niyakap siya, nagpapasalamat sa pagliligtas ng kanilang mga buhay. Pagkatapos ay gumawa si Ark ng isang gate at ini-teleport sila sa punto sa lambak kung saan sila napunta. Napansin niya na ang isa sa mga batang babae ay may parehong mga panggapos ng sumpa gaya ng mga nailigtas nila kanina, kaya ginamit niya ang kanyang mahika sa pagpapaalis ng sumpa upang alisin ito. Nagulat si Duncan nang makita na ang isang simpleng mersenaryo ay kayang basagin ang mga sumpa ng napakadali. Iminungkahi ni Arian na lumipat sila sa palasyo ng Panginoon upang iligtas ang iba pang mga batang babae. Sinabi ni Duncan na ihahatid niya ang mga batang babae sa ligtas na lugar, ibig sabihin ay dapat na kayang hawakan ni Ark at Arian ang sitwasyon sa palasyo ng hari. Hinawakan ni Arian ang braso ni Ark at magkasama silang nag-teleport papunta sa palasyo ng Panginoon. Ngunit sa di kalayuan, nakita silang pinapanood ng ninja mula kanina at ng kanyang kasama. Ginamit ni Ark ang kanyang dimension skill upang lumipad hanggang sa bubong. Pareho silang nagbalak na palihim na pumasok sa loob at hanapin ang mga elf, ngunit pagdating nila, nakasalubong nila ang ilang mga gwardya. Kinilala sila ng mga gwardya bilang mga nanghihimasok at sinubukan silang hulihin. Kaya ginamit ni Ark ang kanyang wyvern slash upang makagambala, na nagbigay sa kanila ng pagkakataong tumakas. Mabilis na nakipagkita ang mga gwardyang iyon sa iba at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa sitwasyon. Kaya ngayon ay mayroong patuloy na paghahanap sa mga nanghihimasok. Samantala, sa mga panloob na silid, tila may dalawang batang babae na nakagapos kay Triton at muntik na silang samantalahin. Nanginginig ang mga babae sa takot, ngunit walang pakialam si Triton dahil iyon talaga ang nagpapagana sa kanya. Naroon din si Yudolan, na saksihan ang buong pangyayari, ngunit nababalot ng benda at nasa matinding sakit dahil sa kanyang nakaraang enkwentro kina Ark at Arian noong isang araw. Naghahanda na si Triton para sumisid nang biglang pumasok ang maharlikang impormante sa silid. Sinusubukang ipaalam kay Triton ang tungkol sa mga nanghihimasok. Ngunit bago pa man siya matapos, pumasok sina Ark at Arian sa silid. Nakahinga ng maluwag ang mga elf nang makitang may dumating para iligtas sila. Lumapit sa kanila si Triton at sinubukang umatake, ngunit sinipa lang siya ni Arian sa mga itlog, na siyang ikinatumbo niya. Tiningnan sila ni Yudolan at nakilala niya na sila rin ang mga tumapos sa kanyang buong pangkat. Kaya sinubukan niyang tumakbo, ngunit pinigilan siya ni Ark bago pa siya makatakas. Samantala, abala si Arian sa literal na paulit-ulit na pagsipa kay Triton sa puwitan, at iniisip ni Ark kung sumusobra na ba siya. Sinabi ni Arian na karapat-dapat siya rito dahil siya ang unang lumabag sa kasunduan. Pagkatapos ay hinayaan niya ang mga batang babae na bugbugin si Triton ayon sa gusto nila, at sina Ark at Panta ay natakot sa lugar. Bigla, isang alon ng mga gwardya ang sumulpot. Sinabi ni Ark kay Arian na may ilang bagay na kailangan niyang asikasuhin sa nakatagong silid, kaya dapat niyang pigilan ang mga gwardya. Pumayag si Arian at ginamit ang kanyang espadang nagliliyab upang lipulin ang mga gwardya. Pagkatapos, sinabihan niya ang mga batang babae na umalis dito at makipagkita kay Duncan. Samantala, abala si Ark sa pagkuha ng mga gintong bar ni Triton sa kanyang sako. Naiisip niya kung gaano karaming mararangyang hapunan ang mabibili niya sa ganitong dami ng ginto. Pagkatapos, bigla na lang, nakita siya ni Arian na nagnanakaw at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Ayaw mahuli ni Ark, kaya nagsinungaling siya, sinasabing magandang ideya na kunin ang lahat ng kanilang pera, para hindi posible na patakbuhin ang kanilang operasyon sa pangangaso ng elf. Naisip ni Arian na magandang ideya iyon, at natuwa si Ark na sinang-ayunan niya ito. Bigla, sumabog ang kastilyo, ngunit hindi sila ang sanhi ng mga pagsabog, kaya naisip nila na oras na para umalis sila roon. Ginamit ni Ark ang kanyang gate para i-teleport sila palabas kasama ang lahat ng kanilang ginto. Napagtanto ni Ark na kung hindi si Arian ang nagpasiklab, maaaring ito ay ang cute at mabalahibong ninja. Ngayong tapos na sina Arian at Ark sa kanilang misyon, oras na para maghiwalay sila ng landas. Ngunit ayaw pa niyang magpaalam kay Ark. Kaya, niyaya niya itong bisitahin ang lupain ng mga elf. Natuwa si Ark nang marinig ito dahil isa itong magandang pagkakataon para makakilala siya ng mas maraming elf. Tinanong niya si Arian kung ayos lang ba sa pinuno roon na tumanggap ng bisita. Sinabi ni Arian na ayos lang basta't magpakita siya ng mukha kapag ipinakilala siya. Biglang naging seryoso si Ark nang marinig iyon.
Sinabi niya kay Arian na hindi niya maaaring tanggalin ang kanyang baluti sa anumang pagkakataon. Sinabi sa kanya ni Arian na ang pagpapakita ng kanyang mukha ang tanging paraan para matanggap siya ng maayos. Noong una, inakala ni Arian na mahiyain lang talaga si Ark, kaya ayaw niyang ipakita ang kanyang mukha, kaya nanumpa siyang hindi huhusgahan kung ipapakita niya ang kanyang mukha sa kanya. Hinubad ni Ark ang kanyang helmet at ibinunyag ang kanyang malaking ulo na kalansay. At nagulat si Arian. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanya at nagdududa si Ark na maiintindihan niya kung sasabihin niya sa kanya na ipinanganak lang siya sa mundo ng kanyang paboritong video game. Kaya sinabi niya sa kanya na nagising lang siya isang araw na may ganitong mga kakayahan. Noong una, inakala ni Arian na isa siyang uri ng nilalang na undead. Ngunit nagdududa siya kung mangyayari iyon dahil kaya naman niyang gumamit ng dispelling magic at mayroon pang ang espiritong nilalang na nakakabit dito. Ipinapalagay niya na ito ay resulta ng isang sumpa na ipinataw sa kanya. Kaya hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya upang bisitahin ang kanyang mga matandang taga-nayon na tiyak na may malalaman tungkol dito. Pumayag si Ark. Kaya't pareho silang nagkamayan na ginawa itong opisyal. Kaya't sinimulan nila ang kanilang paglalakbay patungo sa kaharian ng mga elf. Samantala, sa kaharian ng rodent, si Carlem, ang hari, ay nagpulong kasama ang kanyang pamilya dahil nabalitaan niyang inatake ang kaharian ng Dinto. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Sinabi ng unang prinsipe, si Sect, na hindi siya sigurado sa sanhi, ngunit may mga chismis na ang mga elf ang sanhi nito. Nagtataka si Carlem kung bakit bigla na lang umaatake ang mga elf nang walang katiyakan. Kaya ipinaalam sa kanya ni Sect na nilabag ni Triton ang mga tuntunin ng kasunduan at ipinagbibili ang mga elf. Gayunpaman, hindi ito pinaniniwalaan ng pangalawang prinsipe na si Dakares. Ipinapalagay ni Sect na ipinagtatanggol ni Dakares ang kanilang paglabag sa kasunduan, ngunit sinabihan lang siya ni Dakares na hindi nila dapat siraan ang imahe ng ibang kaharian dahil lamang sa ilang mga walang batayang chismis. Sumang-ayon si Haring Carlem, at sinabihan silang alamin muna ang buong buod bago magbigay ng mga ganoong pahayag. Inamin ni Prinsesa Melissa na kung totoo ang mga chismis na ito, magiging napakasama nito dahil ang paglabag sa kasunduan ay magdudulot lamang ng tensyon at kontrobersya sa bansa. Iminungkahi niya na alamin nila ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Sumang-ayon si Carlem at sinabihan siyang pumunta sa kaharian ng mga elf sa lalong madaling panahon upang mag-ayos ng isang pagpupulong kasama sila. Kaya't natapos na ang kanilang pagpupulong at umalis na sila. Walang pakialam si Melissa. Masaya si Sect na pumabor sa kanya ang mga bagay-bagay at malinaw na galit si Dakares. Samantala, sina Ark at Arian ay papunta na sa kaharian ng mga elf, ngunit aabutin pa ng 3 araw ng paglalakbay, kaya nagpasya silang magtayo ng kampo para sa gabi. Nakahuli si Ark ng isda, at ginamit nila ito para sa hapunan, ngunit nagsimulang kumulo ang tiyan ni Arian. Kaya, tumungo si Ark sa kagubatan upang tingnan kung kaya niyang manghuli ng baboy ramo. Habang wala ito, nabighani si Arian sa kaakit-akit na si Panta. Sinubukan niyang pigilan, ngunit hindi niya magawa. Pagbalik ni Ark, sinisinghot at kinakain na niya si Panta habang si Ark ay nakatitig at namamangha lamang. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at nakarating sa malaking gate na ito na siyang pasukan ng kaharian ng mga elf, ang Lalatoya. Samantala, si Prinsesa Melissa ay umiinom ng tsaa sa kanyang kastilyo, ngunit may bumabagabag sa kanya. Kaya, nagpasya siyang magkwento sa kanyang katulong. Hinala niya na si Dakares ay sangkot sa kalakalan ng mga elf at hindi tatagal si Sect sa kanyang pananahimik. Sa kagubatan, bumukas ang mga gate ng Lalatoya at labis na natuwa si Ark dahil pangarap ng bawat gamer na makapasok sa isang pantasyang lupain ng mga elf. Hiniling ni Arian kay Ark na maghintay sa labas habang humihingi siya ng permiso para makapasok siya. Mas matagal na nagtagal si Arian kaysa sa inaasahan, kaya walang nagawa si Ark kundi ang manatili doon at gumawa ng maraming bagay para magpalipas ng oras. Paglubog ng araw, sa wakas ay bumalik si Arian, humingi ng tawad sa pagkaantala, at pinapasok siya dahil nabigyan na siya ng permiso. Pumasok si Ark sa loob at tumingin-tingin sa paligid, pinagmasdan ang napakagandang kapaligiran. Pagkatapos ay isinama ni Arian si Ark upang makilala ang pinuno ng nayon at ang asawa nito, sina Dylan at Glennis, na nagkataong nanay at tatay din ni Arian. Ipinaalam kay Dylan na tinulungan ni Ark ang kanilang mga tao. Kaya, pinapasok niya ito para magkape. Ikinwento ni Ark kay Dylan ang buong kwento kung paano nila iniligtas ang mga babaeng elf na dinukot at nagpahayag ng pasasalamat si Dylan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Dylan na kumain na sila ng hapunan.
Kaya, iniabot ni Glennis ang pagkain para sa kanila. Medyo nahihiya si Ark noong una na tanggalin ang kanyang helmet, ngunit sinabihan siya ni Arian na huwag mahiya dahil naipaliwanag na niya ang lahat sa mga magulang nito. Dahil dito, hinubad ni Ark ang kanyang helmet at kumain. Kinabukasan, nagising si Ark at nakitang naghahanda na ng almusal si Glennis. Tinanong niya kung nasaan si Arian at ipinaalam ni Glennis sa kanya na siya at ang kanyang ama ay papunta sa Maples para sa isang pulong pampulitika. Nakipagkita sina Arian at ang kanyang ama sa iba pang mga elf na naglalakbay patungong Maples at ginamit ang teleportation pad upang makarating doon. Pumunta sila upang salubungin ang lupon upang iulat ang sitwasyon ng pagdukot. Ang pulong na ito ay pinangunahan ng punong nakatatandang si Brian. Matapos marinig ng lahat ang kwento, tapat nilang isinasaalang-alang ang pagsisimula ng isang digmaan dahil ang kasunduan ay nilabag ng walang babala. Iminungkahi ni Brian na magsagawa ng isang pulong upang talakayin ang nangyari sa mga tao. Gayunpaman, hindi sinusuportahan ng dakilang nakatatandang si Fangos ang ideyang iyon. Sa palagay niya ay wala silang obligasyon na ipaliwanag ang kanilang mga intensyon sa mga tao. Inamin ni Brian na ang paglabag ng mga tao sa 400 taon na kontrata ay lubos na hindi mapapatawad, ngunit ang direktang paghaharap ay halos tiyak na magdudulot ng isa pang digmaan. Sa makatuwid, ipinayo ni Brian na ipagpatuloy nila ang kanilang mga plano na palayain ang mga elf na nabihag pa rin ng mga tao nang hindi nakikibahagi sa direktang labanan. Dahil iyon ang huling hatol, ibinasura ang pulong. Samantala, inalok ni Glennis na ilibot si Ark sa bayan. At gaya ng inaasahan, ang kabalyerong nakasuot ng higanteng baluti ay nakakuha ng atensyon. Isang tao sa kanilang teritoryo ang nagpakaba sa lahat. Bigla, dalawa sa mga babaeng iniligtas ni Ark mula kay Yudolan at ng kanyang mga goons ang tumakbo papunta sa kanya at nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanila. Napansin ni Glennis kung gaano kasaya ang mga babae na makita siya, kaya iniisip niyang malakas talaga ito at hiniling na makipag-sparring sa kanya. Tumungo sila sa isang bukas na field para makipag-sparring, ngunit mahinahong nalungkot si Ark sa pag-atake sa isang taong mas matanda sa kanya. Sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil siya ang nagsanay kay Arian, kaya kaya niyang hawakan ang sarili sa labanan. Kung maglalakbay si Ark kasama ang kanyang anak na babae, kailangan niyang siguraduhin na mahusay ito. Binunot nila ang kanilang mga espada at napabagsak ni Glennis si Ark sa isang atake lang. Hindi makapaniwala si Ark, mas malakas siya kaysa sa inaasahan niya. Tumayo si Ark at nagpatuloy sa pakikipag-sparring sa kanya, ngunit sa bawat pagkakataon ay natatalo siya. Minsan ay sinubukan niyang gamitin ang kanyang dimension ability para mag-teleport sa likuran niya at magpatama ng atake, ngunit agad itong nabasa ni Glennis at gumanti. Sa puntong ito, napagtanto ni Ark na mayroon lamang tiyak na lakas na kayang ibigay sa iyo ng pinakamataas na stats. Maggagabi na, kaya iminungkahi ni Glennis na umuwi na sila para mag-ayos at para makapaghanda na siya ng hapunan. Pagdating, hinubad ni Ark ang kanyang baluti at naghanda para maligo. Lumubog siya sa paliguan at naramdaman ang mainit na tubig sa kanyang mga buto. Pinaliguan din niya si Ponta, na tila nasisiyahan. Maya-maya ay nakauwi si Arian, ngunit hindi niya alam na nasa paliguan si Ark, kaya hinubad niya ang kanyang damit at pumasok na hubad. Tiningnan ni Ark ang kanyang pangangatawan at naiwan siyang walang masabi. Agad na inakala ni Arian na may undead sa paliguan, ngunit sinabi lang ni Ark sa kanya na siya yon. Pagkatapos noon, umupo silang lahat para maghapunan, at medyo nahihiya pa rin si Arian na makita siya ni Ark ng ganoon. Ibinaling ni Dylan ang atensyon nila para ipaalam sa kanila na nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang misyon na iligtas ang mga elf na dinukot at nais nilang kunin si Ark para tumulong sa pagkumpleto ng trabaho. Gayunpaman, inamin nila na hindi sila makapag-alok ng kahit gaano karaming gantimpala dahil malinaw na mas mayaman si Ark kaysa sa kanila. Dagdag pa ni Dylan na ang kanilang pupuntahan ay maaaring may sekreto sa pagsira ng kanyang sumpa. Ipinaliwanag niya na may isang mainit na bukal malapit sa lugar ng Lord Crown na nababalitang kayang gamutin ang anumang sakit o sumpa. Sinabihan siya ni Arian na huwag mahiya tungkol dito dahil sasamahan siya nito kapag pumunta siya sa hot spring. Ang buong bagay na ito sa pagsira ng sumpa ay isang kwento lamang na ginawa ni Ark upang maiwasan ang mga tao na magtanong ng masyadong maraming tanong. Ngunit ngayon ay nagiging isang totoong sitwasyon na ito. Gayunpaman, pumayag si Ark at inalok ang kaalaman tungkol sa mainit na bukal bilang kabayaran. Nang gabing iyon, nahiga siya sa kama at iniisip kung ang sumpang ito ba ay tunay na kayang baliin o kung ang sumpa nga ba ang dahilan kung bakit siya lumilitaw bilang isang pangit na kalansay.
Dahil hindi naman masama ang pagsubok, gumamit siya ng spell na nagpapaalis ng sumpa sa kanyang braso at sa kanyang pagkagulat, ito ay naging laman ng tao. Hindi makapaniwala si Art. Noong una, inakala niyang ito na ang susi para maging tao muli, ngunit nawala ang kanyang pag-asa matapos itong maging buto muli. Gayunpaman, pinatutunayan lamang nito na ang kanyang katawan ay nasa ganitong kalagayan dahil sa sumpa. Habang sumisikat ang araw, sina Ark at Arian ay naglakbay patungong Olaf, ang kabisera ng kaharian ng Rodan. Kagabi, nakumpirma ni Art na ang kanyang hitsura ay tiyak na resulta ng isang sumpa. Ngunit sa tuwing susubukan niyang alisin ito, patuloy itong bumabalik sa orihinal nitong anyo. Inaabangan niya ang pagpunta sa mainit na bukal na binanggit ng tatay ni Arian, iniisip na baka makakuha siya ng mga sagot doon. Matapos maglakbay sa kakahuyan ng ilang sandali, nakarating sila sa isang ilog upang kumuha ng tubig na maiinom. Ngunit biglang may isang grupo ng mga lumilipad na putakti na biglang lumitaw mula sa kung saan. Si Art, na talagang galit sa mga kulisap, ay tumakbo palayo sa kanila. Matapos mawala ang kayod, tumungo sila sa isang lokal na kainan kung saan iminungkahi ni Arian na pag-usapan nila ang kanilang plano. Karaniwang sumasakay ang mga tao sa karwahe para maglibot sa kakahuyan, ngunit naisip niya na dapat silang dumaan sa kakahuyan para dumaan sa shortcut. Narinig iyon ng isa sa mga waitress at binalaan sila na hindi ito magandang ideya dahil ang panloob na kagubatan ay lubhang mapanganib at puno ng mga nilalang na tinatawag na mga haunted wolves. 10 katao ang naiulat na inatake sa nakalipas na ilang araw. Pinayuhan sila ng waitress na iwasan na lang ang lugar na iyon kung pinahahalagahan nila ang kanilang buhay. Gayunpaman, hindi masyadong nag-alala si Art dahil tiwala siyang may sapat na kapangyarihan sila ni Arian para pabagsakin ang mga haunted wolves. Dahil dito, nanatiling hindi nagbago ang kanilang plano na tumungo sa kakahuyan. Kinabukasan, sa Olaf, sumakay si Melissa sa kanyang karwahe at nagtungo sa kaharian ng mga elf upang mag-ayos ng isang pagpupulong kasama sila. Samantala, sina Ark at Arian ay naglakas loob na pumasok sa kagubatan. Napansin ni Ark na may bumabagabag kay Arian, kaya tinanong niya ito kung ano ang problema. Nabanggit ni Arian na malapit nang ikasal ang kanyang kapatid at ang mga kwento tungkol sa mga haunted wolves ay kilalang perpektong regalo para sa isang magiging bride. Noon lamang nila naramdaman ang isang bagay at ginamit ang kanilang mga posisyon sa pag-atake. Isang haunted wolf ang lumitaw mula sa mga anino at sumugod patungo sa kanila. Kinampas ito ni Art gamit ang kanyang espada, ngunit isa lamang itong patibong. Ang mga haunted wolves ay kilalang lumilikha ng mga ilusyon ng kanilang sarili bago umatake upang lituhin ang kanilang biktima. Ginawa ni Ark at Arian ang kanilang makakaya upang magtanggol sa mga ilusyon. Napansin ni Ark na lumaban si Arian na parang isang tunay na bihasang mandirigma. Bagamat umaasa lamang siya sa lakas at kulang sa aktwal na karanasan sa pakikipaglaban, lumingon siya upang makita ang tunay na haunted wolf, pagkatapos ay nag-teleport palapit dito at nagsimulang umatake. Napansin niya ang isang pulang singsing sa paligid ng paa nito, na halos kapareho ng nasa basilisk na nakalaban niya noon. Hiniwa niya ang singsing, at agad na tumigil sa pagiging masungit ang lobo at umatras sa kagubatan. Dumating si Arian pagkaraan ng ilang sandali at nakita niyang nawala ang singsing sa sahig. Nakilala niya ito bilang ang parehong uri ng singsing na nasa higanteng basilisk at napaisip kung may kinalaman ba ito sa paglitaw ng mga halimaw na ito sa mga lugar na hindi dapat sila naruroon. Bukod doon, hiniling ni Arian kay Art na magpahinga muna sandali upang matipon niya ang mga buntot ng mga haunted wolves bilang regalo para sa kanyang kapatid. Naupo si Art upang panoorin habang kinukuha niya ang mga buntot at inaalala ang kamanghamanghang pagganap ni Arian sa labanan kanina. Naisip niya na dapat niyang hilingan si Arian ng ilang aralin sa pakikipaglaban kapag may oras sila. Napagtanto niyang nasasayang ang lahat ng kanyang labis na kakayahan at kakayahan kung siya ay mahina sa aktwal na pakikipaglaban. Samantala, sumakay si Melissa sa kanyang karwahe patungo sa kaharian ng mga elf upang sundin ang mga utos ng kanyang ama at mag-ayos ng isang pagpupulong kasama ang mga elf. Kasama niya ang kanyang katulong, si Ferna, na naroon kung sakaling may kailangan siya. Naging maayos ang biyahe hanggang sa biglang huminto ang karwahe. Napapaligiran ng mga nakabalabal na bandido, mabilis na pinatay ng mga bandido ang mga gwardya at ang driver, naiwan sina Melissa at Ferna na nakakulong sa loob. Natabunan ng takot, alam ni Ferna na tungkulin niyang isugal ang kanyang buhay upang protektahan ang prinsesa. Kaya, dumampot siya ng kutsilyo at lumabas ng pinto para umatake, ngunit agad siyang tinamaan sa dibdib.
Sinubukan din ni Melissa na ipagtanggol ang sarili, ngunit siya ay sinaksak mismo sa dibdib. Nakahandusay sina Ferna at Melissa doon, tila patay na, habang binabati ng mga bandido ang kanilang sarili para sa isang mahusay na trabaho. Samantala, naramdaman ni Panther na may mali, kaya tumakbo siya papasok sa kakahuyan. Alam ni Ark na hindi pangkaraniwan ang ganitong pag-uugali para kay Panther, kaya sinundan niya ito. Naglanding si Panther sa mukha ng isa sa mga bandido. Nagalit ang bandido at papatayin na sana si Panther, ngunit dumating si Ark sa tamang oras para pigilan ito. Nagtaka ang mga bandido kung sino ang lalaking nakabaluti na ito. Ang agarang reaksyon nila ay ang pag-atake, kaya sinimulan nilang ibato ang kanilang pinakamalakas na mahika sa kanya, ngunit tila wala itong epekto. Tinalikuran sila ni Ark at hinarap sina Melissa at Ferna, na malinaw na napatay na. Alam niyang pinapayagan ng laro ang isang espesyal na spell ng muling pagkabuhay, ibig sabihin ay kaya niyang buhayin muli ang lahat ng namatay. Biglang bumalik ang amo ng mga Haunted Wolves kanina at inutusan ang Posey nito na salakayin ang mga bandido. Pinanood ni Ark na gawin ng mga lobo ang halos lahat ng trabaho, pagkatapos ay sumali upang tapusin silang lahat at alisin ang banta. Sinubukan ni Ark ang spell ng muling pagkabuhay kay Melissa at gumana ito. Sinubukan din niya ang parehong bagay sa isa sa mga gwardya, ngunit masyadong napinsala ang katawan para magawa niya ang anumang bagay. Ang ilan sa iba pang mga katawan ay hindi gaanong napinsala, kaya pinagaling niya sila. Napakaliwanag ng nakapagpapagaling na liwanag kaya nagising si Melissa na nagtataka kung si Ark ay isang uri ng anghel. Nawalan siya ng malay, at ang sumunod niyang nalaman, ginigising na siya ni Ferna. Nabigla si Melissa nang makitang buhay pa sila. Noong una, inakala niyang panaginip lang ang pag-atake, ngunit ang dugo sa kanyang damit ay nagpatunay na totoo ito. Napagpasyahan niya na ipinakita sa kanila ng Diyos ang awa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon. Tinipon ni Melissa ang mga natitirang sundalo at sinabi sa kanila na ang pangalawang pagkakataong ito ay isang regalo mula sa Diyos. Hindi sila susuko. Magpapatuloy sila at magpapatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa kaharian ng mga elf. Samantala, nanood si Ark mula sa malayo at napagtanto na si Melissa ay isang uri ng maharlika. Napagpasyahan niya na ito na ang una at huling pagkakataon na gagamitin niya ang resurrection skill. Sa paniniwalang hindi pa handa ang mundo para dito, bumalik si Ark upang salubungin si Arian, na matagumpay na nakuha ang buntot na gusto niya. Pagkatapos noon, dumiretso sila sa Olaf. Pagdating, natagpuan ni Ark ang lungsod na masigla at puno ng enerhiya. Pagkatapos ay napansin nila ang isang grupo ng mga hangal na umaatake sa isang babae, ngunit walang kahirap-hirap silang napabagsak ng babae na parang basura kahapon. Nakatitig sina Ark at Arian sa kanya, at nakuha niya ang kanilang atensyon. Tiningnan niya si Ark at nakilala niya ito, sinabing masaya siyang makitang muli. Tumingin si Ark sa kanya at napagtanto na siya pala ang babae kanina, ang ninja na may tenga at buntot. Lumapit ang ninja kay Ark at pinuri ito sa pagpapalaya sa mga elf ng gabing iyon. Hindi pa nakikita ni Arian ang babaeng ito noon, kaya tinanong niya si Ark kung sino ito. Ipinaliwanag ni Ark na hindi niya kailanman nabanggit na nakita niya ito noong gabing pumunta sila para palayain ang mga elf. Inamin ito ng ninja girl at nagpakilala bilang si Chiyom, isang napakagaling na ninja mula sa angkan ng Jinshin. Tumungo sila sa isang lokal na kainan para ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, kung saan tinanong ni Chiyom si Ark kung paano niya nalaman na isa itong ninja. Hindi basta-basta maamin ni Ark na alam niya kung ano ang mga ninja. Kaya sinabi niya na sa kanyang bayan ay may mga taong kamukhang kamukha niya at kilala bilang mga ninja. Inamin ni Chiyom na medyo kakaiba iyon, lalo na't ang pangalang ninja ay itinago ng ilang taon. Ipinapalagay niya na si Ark ay dapat na nagmula sa parehong lupain ng kanilang dakilang tagapagtatag. Nakuha ng pahayag na iyon ang atensyon ni Ark, kaya tinanong niya kung buhay pa ba ang dakilang tagapagtatag. Sinabi sa kanya ni Chiyom na namatay na siya mga 600 taon na ang nakalilipas. Nang marinig iyon, napaisip si Ark kung may iba pa bang naakit sa laro 600 taon na ang nakalilipas. Bukod doon, agad na nagsalita si Chiyom at nagsalita kung bakit niya gustong makausap si Ark. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kauri, ang mga beast people, ay binihag ng mga tao. Hindi na ito ikinagulat ni Ark, lalo na nang makita kung paano tinatrato ang mga elf. Humingi ng tulong si Chiyom kay Ark upang palayain ang mga beast people. Natuwa si Ark na naisip niyang hilingin siya, ngunit ipinaalam nito sa kanya na kasalukuyan siyang nakakontrata sa mga elf upang tumulong sa pagkumpleto ng kanilang misyon.
Sinabi ni Chiyom na handa siyang mag-alok ng impormasyon bilang kabayaran. Nakakalungkot ang sitwasyon ni Chiyom kaya't maging si Panta ay naawa sa kanya. Naisip ni Ark na isa siyang mahusay na ninja sa murang edad at talagang nais niyang matulungan siya. Tinanong niya si Aryan kung ano ang iniisip nito tungkol dito. Alam ni Aryan kung ano ang pakiramdam ang kagustuhang iligtas ang iyong mga tao. Napagtanto niyang si Chiyom ay katulad niya. Kaya pumayag siyang tulungan siya. Samantala, si Dakares ay nagwawala dahil ang mga haunted wolves na ipinadala niya upang patayin ang kanyang kapatid ay naudlot ang misyon. Ang kanyang nasasakupan, si Seth Ryan, ay nagtaka kung maaaring dahil iyon sa may sumira sa singsing. Plano ni Dakares na patayin si Melissa dahil ayaw niyang mag-schedule ito ng isang pagpupulong kasama ang mga elf, na maaaring magbunyag na may kinalaman siya sa kalakalan ng elf. Mula sa lahat ng indikasyon, buhay pa si Melissa at malamang ay nandoon na ngayon. Kaya, iminungkahi ni Seth Ryan na magtago si Dakares sa isang ligtas na bahay. Dahil sa dami na ng maling desisyon na nagawa ni Dakares, sinunod niya ang payo ni Seth Ryan at tumungo sa ligtas na bahay sakay ng kanyang karwahe. Habang umuusad si Ark at ang iba pa, naalala ni Ark na may sinabi sa kanila si Chiyom tungkol sa dakilang tagapagtatag. Nagtanong siya kung paano niya ito malalaman. Binanggit ni Chiyom na ang pangalan niya ay Hanzo. Agad na napagtanto ni Ark na iyon ay isang pangalang Hapon. Kaya, ang lalaking Hanzo na ito ay dumating sa mundong ito, lumikha ng sarili niyang ninja clan at nag-iwan ng isang pamana na nagpatuloy 600 taon na ang lumipas. Nakaramdam si Ark ng selos. Di nagtagal, nakarating sila sa lihim na pamilihan ng mga alipin na kilala bilang Etsat Capital. Alam ni Chiyom na may kaugnayan ito sa mga Maharlika, ibig sabihin kung maglulunsad sila ng isang pag-atake, malamang na darating ang mga gwardya ng hari bilang mga karagdagang tauhan. Ipinaliwanag ni Chiyom ang kanyang plano. Gusto niyang maglunsad sina Ark at Aryan ng isang kapansin-pansing pag-atake sa kabisera ng Etsat at agad na umalis. Noong una, nalito sina Ark at Aryan nang marinig iyon. Kaya, ipinaliwanag ni Chiyom na ginagamit lamang nila ang kabisera ng Etsat bilang isang patibong. Matagumpay na nakapasok ang iba pa niyang mga kasama sa 4 na pangunahing pamilihan ng alipin. Kapag inatake na ang isang ito, mapupunta rito ang lahat ng atensyon, na magbibigay daan sa kanila na palayain ang iba. Gayunpaman, alam ni Chiyom na nangangahulugan ito na hindi niya mailigtas ang sinuman sa kabisera ng Etsat, ngunit kung kinakailangan ang pagsasakripisyo ng 10 para makaligtas ng daan-daan, gagawin niya ito. Dahil dito, sumang-ayon sina Ark at Aryan na tumulong sa anumang paraan na magagawa nila. Nabanggit ni Ark na maaari niyang gamitin ang mahika ng teleportasyon, na maaaring makabawas sa mga nasawi. Napagtanto ni Chiyom na tama sila. Maaari pa nga nilang mailigtas ang mga nasa kabisera ng Etsat. Lumabas si Chiyom upang ipaalam sa iba pa niyang angkan ang pagbabago sa mga plano at bago umalis ay hiniling niya kina Ark at Aryan na gumawa ng anumang kinakailangang paghahanda na kailangan nila. Tumungo sina Ark at Aryan sa pinakamalapit na kainan upang kumain ng hapunan dahil malinaw na hindi ka maaaring makipagdigma ng walang laman ng tiyan. Abala si Ark sa paglamon ng kanyang sarili nang iminungkahi ni Aryan na subukan niya ang isang bagong ulam. Sinubukan ito ni Ark at nakitang masarap talaga ito. Tinanong niya ito kung ano ito at sinabi niya sa kanya na iyon ang tutubi na kinatatakutan niya kanina. Inamin ni Ark na maaaring mali siya tungkol dito at talagang masarap ang mga ito. Pagkatapos ng hapunan, binanggit ni Ark na mayroon pa silang isang bagay na dapat asikasuhin. Nagsuot siya ng isang pangit na maskara, iniisip na iyon ang pinakamahusay na paraan para makihalubilo sila. Naisip ni Aryan na isang kalokohan ang ideyang iyon, dahil malamang na niloko siya dahil nagbayad siya ng 13 gintong barya para dito. Di nagtagal, dumating si Chiyom kasama ang isa sa mga miyembro ng kanyang angkan, si Gomon. Narinig ni Ark ang pangalang iyon at hindi siya makapaniwala. Hindi nila tunay na pangalan ang Gomon at Chiyom. Ibinigay sa kanila ng dakilang tagapagtatag ang mga pangalang iyon dahil sa kung gaano sila kahusay bilang mga ninja. Biglang lumapit si Gomon kay Ark at tinitigan ito. Naglaban sila ng kaunti, na nagdulot ng pag-aalala kina Aryan at Chiyom, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nilang paraan lamang ito ng kanilang pagsasama. Nang matapos iyon, tinapos nila ang kanilang plano. Tailikha ng abala sina Ark at Gomon sa pamamagitan ng pag-atake sa mga frontline habang palihim na pumapasok sina Aryan at Chiyom mula sa likuran. Dumiretso sina Ark at Gomon sa pintuan at padebog na pumasok dito. Nabigla ang mga gwardya at inanunsyo ang mga nanghihimasok, inilabas ang lahat ng kanilang mga karagdagang tauhan.
Ginamit nina Ark at Goemon ang kanilang mga kakayahan sa mahika upang ganap na makontrol ang mga gwardya, kahit na medyo sumobra sila. Gayunpaman, binigyan nito sina Aryan at Chiyom ng perpektong pagkakataon na palihim na pumasok. Samantala, sa kaharian ng Roden, ibinalita ni Citrian kay Dakares ang tungkol sa mga nanghihimasok sa EDSAT. At sabihin na lang natin na hindi siya natuwa, tulad ng hinulaan ni Ark at ng iba pa. Inutusan ni Dakares si Citrian na pakilusin ang lahat ng kanilang mga tropa at ipadala sila sa kabisera ng EDSAT. Kasabay nito, madaling nakalusot sina Aryan at Chiyom sa lahat. Wala ng mga gwardya roon dahil lahat sila ay lumaban sa mga frontline, kaya hindi sila nahirapan. Nakarating sila sa pintuan, ngunit nakakandado ito. Gagamitin na sana ni Aryan ang kanyang mahika upang sirain ito, ngunit sinabihan siya ni Chiyom na huwag mag-alala dahil madali niyang nabuksan ang kandado. Sinuri nila ang loob ng mga selda ng ilang sandali, ngunit biglang may naramdaman si Panto mula sa likuran. Nakita sila ng ilan sa mga gwardya, kaya ginamit ni Chiyom ang kanyang water jutsu upang tapusin ang dalawa sa kanila. Humanga si Aryan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika ng apoy upang tapusin ang iba. Sumulong sila sa punto kung saan nakakulong ang mga beastmen at nakita silang nakulong sa mga selda at nakakadena. Ipinakilala ni Chiyom ang kanyang sarili bilang isang ninja ng angkan ng Jinshin. At nang marinig ang pangalang iyon, natuwa ang mga beastmen. Pinalaya niya sila at hinimok silang sundin ang kanyang mga tagubilin. Ang mga makakalaban ay dapat mag-alis ng mga sandata sa mga sundalong nabuwal, habang ang mga hindi makakalaban ay dapat manatiling nakatago. Samantala, giniba nina Ark at Goemon ang buong gusali at tila inesikaso na nila ang lahat ng mga gwardya. Dumating sina Chiyom at Aryan pagkaraan ng ilang sandali, at sinabi sa kanila na ligtas na ang mga beastmen at natipon na sa pangunahing bulwagan. Ngayon, ang natitira na lang ay palayain ang mga nasa apat na iba pang kabisera ng mga alipin. Sinabihan ni Goemon si Ark na sumama kina Chiyom at Aryan habang siya ay nanatili upang pigilan ang mga bagay-bagay. Nagtungo silang tatlo sa susunod na bilangguan ng mga alipin at unang inesikaso ang mga gwardya na namamahala doon. Pagkatapos nito ay mabilis nilang pinalaya ang lahat ng mga beastmen na nakakulong doon. Nang oras na para palayain ni Aryan ang huling selda, nakapansin siya ng mabahong amoy. Binuksan niya ang pinto at nakita ang isang bagay na natatakpan ng isang kumot. Hinubad niya ang kumot at nakita ang bangkay ng isa sa mga beastmen. Ang ilan sa mga beastmen ay nasugatan o may sakit na nang dumating sila. At dahil hindi sila maipagbibili, pinatay na lang sila ng mga gwardya at hinayaan na mabulok. Medyo naging emosyonal si Chiyom saglit, ngunit pinunasan niya ang kanyang mga luha at bumalik sa trabaho. Nagawa nilang tipunin ang lahat sa pangunahing bulwagan kung saan sila ini-teleport ni Ark papunta sa isang ligtas na lugar sa kagubatan. Matapos makabalik ng ligtas ang huling grupo, nag-teleport pabalik si Ark kay Goemon, na malinaw na huminga ng malalim para sa huling round. Ang kailangan lang nila ay gumamit ng synchronized rockfang attacks para lipulin ang natitirang puwersa. Pagkatapos, nag-teleport pabalik si Ark kasama ang lahat ng bangkay ng sundalo upang maayos na may dispose. Ang mga bangkay ay inilatag ng maayos at inihanda para sunugin. Ginamit ni Aryan ang kanyang flame technique para sunugin silang lahat at makikita mo pa ang kanilang mga kaluluwa na pumupunta sa langit. Nang makita ito, nanumpa si Chiyom na lalakas upang walang sinuman ang kailangang dumaan sa kanilang nasaksihan ngayon. Samantala, sa kaharian ng Roden, nagalit si Dakares gaya ng dati matapos ipaalam sa kanya ni Citrian ang gulo sa EDSAT. Sinabihan niya si Citrian na bigyan siya ng detalyadong ulat at padebog na lumabas ng silid. Tumingon siya at nakitang nasaksak siya mismo sa kidney. Bumagsak siya sa lupa dahil sa sakit at pagkawala ng dugo. Pinuri ni Sect si Citrian sa pagtapos sa kanyang kapatid. Labis na ipinagmamalaki ni Citrian ang kanyang sarili sa puntong ito. Nabanggit niya na natapos na din si Prinsesa Melissa. Habang nagaganap ang pag-atake, sinugod nila siya habang nasa karwahe ito. Nabawi nila ang isang piraso ng kanyang alahas at ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay wala na nangangahulugang malamang napatay na siya. Natuwa si Sect na marinig iyon at para maging maayos ang lahat, iaanunsyo na lang niya na napatay si Melissa sa isang pakana na inayos ni Dakares. Ngayon, wala na ang lahat ng balakid at ang trono ay kanya na. Samantala, muling nagkita sina Goemon at Ark at nagkaroon ng isa pang magkaibigang laban habang ang mga babae ay nakatitig lamang sa kanila.
Nangako si Chiyong na magiging mas malakas sa lahat ng paraan, para hindi na niya makita ang mas maraming buhay na mawawala at hindi na niya hahayaang malagay sa masamang sitwasyon ang sinuman. Sumang-ayon si Aryan at sinabing ganoon din ang nangyari sa kanya. Kinabukasan, nagpasalamat pa rin si Chiyong sa kanila, ngunit sinabihan nila siyang huwag mag-alala dahil sinusubukan lang nilang tumulong. Nang matapos iyon, sinabi ni Chiyong na handa na siyang ibigay ang mga detalye ng impormasyong ipinangako niya sa kanila. Samantala, ligtas na nakarating si Melissa sa paligid ng Lindbergh at bumaba mula sa kanyang karwahe. Nang makita niya ang kanyang kapatid, tumakbo siya palapit at niyakap ito. Natuwa ang kanyang kapatid na makitang buhay ito at inamin na natakot siya nang marinig niyang pinatay siya ni Dakares. Nagulat si Melissa nang marinig iyon. Pumasok sila sa loob para mag-usap ng mas pribado, kung saan ipinaalam ng kanyang kapatid kay Melissa na si Dakares ang nasa likod ng kanyang pag-atake sa kakahuyan at napatay kamakailan lamang. Hindi makapaniwala si Melissa. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip niya ito at napagtanto na hindi pala totoo. Di umano'y inayos ni Dakares ang pagpatay sa kanya, ngunit napatay din siya pagkatapos. Ngayong patay na si Dakares, si Sect ang tagapagmana ng trono, at naisip niya kung plinano ba ni Sect ang lahat ng ito. Dahil doon, iminungkahi niyang ilihim ang balita ng kanyang kaligtasan hanggang sa susunod na abiso at walang balakid. Sigurado siyang hindi ito magmamadaling maupo sa trono, na magbibigay sa kanya ng oras para kumilos at makipag-usap sa mga elf. Samantala, ipinaalam ni Chiyong kina Ark at Aryan na ang iba pang mga elf ay nakakulong sa Holy Revlon Empire. Pagkasabi nito, umalis na sila at sinimulan ang kanilang paglalakbay. Samantala, sa Holy Revlon Empire, nakatanggap si Emperador Domitianus ng ulat mula sa kanyang alipores tungkol sa kung paano namatay sina Dakares at Melissa. Medyo nalungkot siya na namatay si Dakares dahil nangangahulugan ito na lahat ng singsing na ibinigay niya sa kanya ay nauwi sa wala. Samantala, sina Ark at Aryan ay papunta sa Holy Revlon Empire. Ngunit habang dumadaan sa isang disyerto, natano nila ang isang buong pamilya ng mga wyvern na lumilipad sa himpapawid. Natuwa si Ark dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang wyvern. Gusto ni Aryan na gamitin ang Whispering Fowl upang maghatid ng mensahe kay Danka, ngunit ang ibon ay masyadong natakot na umakyat dahil sa mga wyvern. Naisip ni Ark na ang tanging paraan upang malutas ang problemang iyon ay ang pagpapalayas sa kanila. Tumalon siya pababa mula sa bangin at naghagis ng isang spell ng kidlat, na tumama sa mga wyvern ng malakas na current, ngunit hindi talaga ito makontrol ni Ark, kaya nataman din niya si Aryan at ang iba pa. Tumipad palayo ang mga wyvern tulad ng plano, at nang umakyat siya upang tingnan ang kanyang mga kaibigan, mukhang naprito sila. Gayunpaman, habang tinitingnan ni Ark kung ayos lang sila, tila may nagmamasid sa kanila at nagdedokumento ng kanilang mga kilos. Pagkatapos nito, tumungo sila sa isang kainan upang pag-usapan ang kanilang mga susunod na gagawin. Ang pinakamaikling ruta patungo sa imperyo ay ang dumaan sa pinakamalapit na ilog at makarating sa latian ng imperyo. Gayunpaman, napansin ni Ark na medyo nag-aalala ang mukha ni Aryan. Simula nang ibigay sa kanila ni Chiyong ang gawain na pumunta sa imperyo, nagsimula siyang makaramdam na maaaring nag-aalangan itong pumunta sa imperyo. Inamin ni Aryan na maaaring medyo kinakabahan siya. Hindi tulad sa Rodan, ang paghuli ng mga alipin ay hindi ilegal, kaya medyo kinakabahan siyang pumunta sa isang bayan ng tao kung saan madali siyang madadatnan. Nang sandaling iyon, ang lalaking nagmamasid sa kanila sa disyerto kanina ay lumapit sa kanila at tinanong kung sila ang may pananagutan sa kahangahangang mahika na nakita niya. Nagpakilala siya bilang si Carsey. Base sa kanyang malalaking tainga, napansin ni Aryan na isa siyang elf, kaya nagmadali siyang lumapit upang takpan ang ulo nito ng isang mangkok at tinawag siyang hangal dahil sa lantaran na pagpapakita ng kanyang sarili sa isang bayan ng tao. Gayunpaman, mahal siya ng mga tao sa bayan at hiniling pa nga nila sa kanya na sumama sa kanila para uminom. Hindi inaasahan ni Aryan na magiging ganito kabait ang mga tao sa mga elf. Naupo si Carsey upang uminom kasama nila at ipinaalam kay Aryan na kasalukuyan silang nasa isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring mamuhay ng mapayapa kasama ang mga elf. Nagdududa pa rin si Aryan dahil sa lahat ng kakilakilabot na bagay na ginawa sa kanila ng mga tao. Ngunit sinabi sa kanya ni Carsey na hindi siya ang dapat magsalita dahil literal siyang naglalakbay kasama ang isang tao. Sinabi ni Aryan na si Ark ay isang espesyal na kaso dahil naiiba siya sa ibang mga tao. Tinanong ni Ark si Carsey kung ano ang pangunahing dahilan ng pagpunta niya rito. Ipinaliwanag niya na ang pinagkakakitaan niya ay ang pag-aaral ng biology ng mga halimaw,
ngunit may ilan na nanggugulo sa kanya, kaya gusto niyang tumulong sila dito. Sinabi sa kanya ni Arian na hindi nila kayang tumulong dahil mayroon silang mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Inalok sila ni Carsey ng mapa ng Holy Revlon Empire at mayroon pa siyang libro tungkol sa pag-aaral ng mga halimaw bilang kabayaran. Ang librong Monster Studies ay partikular na nakakaakit kay Ark, kaya nagmakaawa siya kay Arian na parang tuta na pumayag. Bumantong hininga si Arian habang pumayag siya sa mga kondisyon ni Carsey. Tuwang-tuwa si Carsey at sinabi sa kanila na dapat silang magkita bukas ng umaga upang makapagsimula na sila. Nagpasya sina Arian at Ark na manatili sa isang inn pansamantala. At nang mag-alok si Ark na magbayad ng 5 gintong barya, inamin ng receptionist na sobra naman ito para sa isang kwarto, ngunit nagpumilit si Ark, kaya't naglagay siya ng isang bariles na puno ng merienda at alak para sa kanila. Di nagtagal, nakarating sila sa kanilang kwarto, at nagsalin si Ark ng kaunting alak, ngunit inamin ni Arian na mukhang matapang ito. Sinabihan ni Arian si Ark na huwag siyang tretuhin na parang bata at inutusan siyang bigyan siya ng alak. Sinunod ni Ark ang kanyang hiniling, at pagkatapos niyang humigop, nalasing siya ng bahagya at humingi ng isa pang tasa. Pagkatapos niyang lagokon ang susunod, lasing na siya at gumapang papunta kay Ark na parang aso. Nagulat si Ark na 2 shot lang ang kinaya niya. Nagising siya sa kanyang kama kinabukasan para lang makitang sira-sira na ang kwarto at nakahiga na si Ark sa sahig. Napagtanto nilang huli na sila para makipagkita kay Carsey. Kaya, nag-check out sila at agad na nakipagkita dito. Sumakay sila sa karwahe at naglakbay sa disyerto. Tila nasisiyahan si Ark sa pagsakay, ngunit hindi pareho para kay Arian dahil mayroon siyang pinaghalong hangover at pagkahilo. Ang mas malala pa, napansin niya ang isang nakakabahong amoy na nagmumula sa dulo ng karwahe at tila mga bangkay ng goblin. Nang tanungin nila si Carsey kung para saan ito, ipinaliwanag niya na ang nilalang na sinusubukan nilang hanapin at ang mga bangkay ng goblin ay gagamitin bilang pain, habang mas mabaho ay mas mabuti. Na-curious si Ark tungkol sa sandworm na ito, kaya hiniling niya kay Carsey na magkwento patungkol dito. Ipinaliwanag ni Carsey na mula sa impormasyong nakalap niya, ang isang sandworm ay may habang 4 hanggang 5 metro at mahina sa atake ng apoy. Karaniwan itong naninirahan sa ilalim ng lupa sa araw at maagang bumabalik upang maghanap ng mga bangkay. Bigla na lang lumingon si Arian at napansing wala na ang karwaheng sumusunod sa kanila. Binalaan niya si Carsey, ngunit doon lumitaw ang isang higanteng bulate ng buhangin mula sa lupa at tumama sa kanila. Ito ang pinakamalaking bulate ng buhangin na nakita ni Carsey, dahil ang isang ito ay mga 6 o 7 beses na mas malaki kaysa sa mga nakita niya noon. Isa sa mga tauhan ni Carsey ay malapit ng kainin, kaya kumilos si Arian at naglunsad ng isang atake ng apoy dito, ngunit tila wala itong epekto. Ibinaling nito ang atensyon sa kanya at magpipiste na sana, ngunit dumating si Ark doon sa tamang oras upang iligtas siya. Hinimok niya si Arian at ang iba pa na pumunta muna sa ligtas na lugar, at pagkatapos niyang kumpirmahin ang kanilang kaligtasan, ginamit niya ang kanyang hilaw na lakas upang ihagis ang halimaw ng buhangin hanggang sa mamatay ito. Pinanood ito ni Carsey at ang iba pa at humanga sa mga kakayahan ni Ark. Dahil ganap nang natalo ang bulate ng buhangin, itinuloy ni Carsey ang kanyang kasunduan at ibinigay sa kanila ang mapa ng Imperyong Revlon at naghanda na magpaalam sa kanila. Hinimok ni Ark si Arian na sumama, ngunit may nababagabag pa rin kay Arian. Nagsalita siya kay Carsey at tinanong ito kung paano nga ba dapat mamuhay ang mga elf kasama ng mga tao. Tinanong niya ito kung bakit siya nakatira kasama nila. Ipinaliwanag ni Carsey na mas gusto niya lang na mamuhay kasama ng mga tao kaysa sa mga elf dahil noong nakatira siya kasama ng mga elf, hindi ito kasing kasiya-siya kesa ngayon. Nabanggit pa nga niya na isa sa mga maharlika ang nagpakasal sa isang elf. Nabigla si Arian sa narinig at inakala niyang napilitan siyang pakasalan ito, ngunit sinabi sa kanya ni Carsey na hindi iyon ang kaso. Totoo lang siyang umibig sa kanya. Mahirap tanggapin ito para kay Arian, ngunit unti-unti niya itong tinanggap. Dahil doon, ipinagpatuloy ni Ark at Arian ang kanilang paglalakbay patungo sa Holy Revlon Empire. Ang eksena ay lumipat sa isang lalaking nagngangalang Fumba na nagsasaya kasama ang kanyang 2 kasintahan. Kinumpronte siya ng kanyang assistant tungkol sa dami ng mga pagkawala na nangyayari nitong mga nakaraang araw at tinanong kung siya ang dahilan. Inamin nito ni Fumba at sinabing kinailangan niyang pakainin ang halimaw kahit papaano. Pagkatapos noon, tumungo sila sa mas malalim na bahagi ng palasyo kung saan itinapon niya ang isa sa mga batang babae sa hukay kung saan kinaroroonan ng halimaw at mabilis itong kinain.
Kinabukasan, dumating sina Ark at Arian sa bayan sa hangganan ng Holy Revlon Empire. Ngunit sa sandaling makapasok sila sa loob, napagtanto nila na ang lahat ng bagay sa bayang ito ay napakahigpit at mahigpit na kinokontrol, na nangangahulugang ang paghahanap sa mga dinukot na elf ay magiging mas mahirap kaysa sa inaasahan nila. Iminungkahi ni Arian na maghiwalay sila upang mabilis na masakop ang mas maraming lugar, at pagkatapos ay magkita muli sa kanilang panimulang punto sa paglubog ng araw. Ginugol nila ang buong araw sa pangangalap ng maraming impormasyon hanggat maaari, pakikipag-usap sa mga lokal, pakikinig sa mga tsismis, at pagmamasid sa mga kalye. Sa pagtatapos ng araw, umupo si Ark sa ilang hagdanan at sinusuri ang lahat ng kanyang nakalap. Tila, may malalakas na sigaw na maririnig gabi-gabi mula sa silangang bahagi ng bayan. Ang mga kakaibang halimaw ay lumilitaw ng random sa iba't ibang distrito, at ang mga tao ay nawawala ng walang paliwanag. Ang bayan ay maaaring mukhang disiplinado at ligtas sa labas, ngunit ang ilalim nito ay hindi gaanong ligtas kaysa sa nakikita. Gayunpaman, kahit na mayroon ng lahat ng impormasyong ito, wala pa ring direktang lead tungkol sa mga dinukot na elf na kanilang pinuntahan dito. Ang misyong ito ay lumalabas na mas mahirap kaysa sa inaasahan ni Ark. Dahil gumagabi na, tumayo si Ark upang salubungin si Arian. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, narinig niya ang isang babaeng sumisigaw para humingi ng tulong. Nagmadali siyang lumapit sa pinanggalingan ng ingay at nakita ang isang dalaga na malapit ng atakihin ng isang grupo ng mga lokal na mandurukot. Bago pa man nila ito maabutan, isang sorpresang pag-atake ang ginawa ni Ark at madaling napabagsak silang lahat. Tumakbo ang dalaga sa kanyang mga bisig at labis na nagpasalamat, ngunit doon na sila nadatnan ni Arian. Malinaw na nagseselos siya ngunit sinubukan niyang itago ito. Bagamat hindi niya mapigilan ang sarili na magpakita ng kanyang malademonyong mukha at sabihin sa dalaga na umalis kaagad. Tuluyan nang nawala si Ark at walang ideya kung bakit siya kumikilos ng ganito. Nanatiling naiirita si Arian sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakad pabalik at hindi pa rin maisip ni Ark kung ano ang kanyang nagawang mali. Samantala, patuloy na nagtitipon si Fumba ng mas maraming biktimang tao para ipakain sa halimaw sa loob ng kanyang hukay. Nagsimula ito sa pamamagitan ng paglunok ng isa sa kanila ng buo. At habang pinagmamasdan niya mula sa itaas, sinabi ni Fumba sa nilalang na magdadala siya rito ng mas maraming pagkain sa lalong madaling panahon. Lumalabas na ang halimaw ay may 5 sa mga kumikinang na singsing na hinahanap ni Ark nitong mga nakaraang araw. Kasabay nito, dumating sina Ark at Arian sa isang kuta na nababalitang bumihag sa mga elf mga 4 na buwan na ang nakalilipas. Natanggap ni Arian ang impormasyong ito mula sa isang snitch kanina, kaya naniniwala siyang ito ang pinakamagandang lugar para magsimulang maghanap. Sa loob, ang kuta ay mas tahimik kaysa sa inaasahan, at walang senyales ng mga elf kahit saan. Lumapit sila sa loob hanggang sa makita nila ang 2 gwardya. Ginamit nila si Ponte bilang pang-abala. Pinatalsik ang mga gwardya, at pagkatapos ay binuksan ang isang pares ng malalaking pinto patungo sa isang malaking lugar sa ilalim ng lupa. Pagpasok pa lang nila, nakasalubong nila si Fumba mismo, na casual na lumabas ng kanyang lungga. Tinanong niya kung sino sila, at nang makita niyang mabuti si Arian, sinabi niyang pag-aari na niya ito ngayon. Pinagtawanan ni Ark ang sinabi ni Arian at sinabihan si Arian na dapat nilang turuan ng leksyon ang lalaking ito, ngunit sa kanyang pagkabigla, biglang humarap si Arian sa kanya at inatake siya. Nalito si Ark at inakala na nasa ilalim siya ng isang bewitching spell. Kaya, ginamit niya ang spell magic para masira ang epekto, ngunit walang nangyari. Sa loob ng kanyang isipan, nakulong si Arian sa isang ilusyon kung saan nakikita niya ang kanyang kapatid na tinatawag siyang mahina at sinabihan siyang hindi niya kailanman mapoprotektahan ang sinuman. Sinabihan pa niya itong patunayan ang kanyang lakas at sinimulan siyang labanan ni Arian habang ang totoo ay inaatake niya si Ark gamit ang lahat ng mayroon siya. Hindi maintindihan ni Ark kung bakit hindi gumagana ang The Spell Magic ngunit may nakita siyang gumagalaw sa ilalim ng kanyang hood. Bago pa man ito maabot ni Ark, sumisid si Ponte at hinugot ang isang maliit na nilalang na parang gremlin. Agad itong sinunog ni Ark. Ang nilalang ay isang imp, isang mahiwagang halimaw na naghuhugas ng utak ng mga biktima sa pamamagitan ng paglikha ng mga ilusyon na konektado sa kanilang pinakamalalim na trauma. Nang mamatay ang imp, tumigil si Arian sa pag-atake at bumagsak. Buong pagmamalaking ipinakilala ni Fumba ang kanyang sarili bilang ang pinakadakilang tagapagpaamo ng halimaw na nabubuhay. Ipinatawag niya ang isang higanteng halimaw na parang leon na mukhang gutom. Dahan-daang inihiga ni Ark si Arian at tinanong si Fumble ng isang tanong.
Ano ang nangyari sa mga elf na nabilanggo rito? Casual na ipinaliwanag ni Famba na ang mga elf na iyon ay matagal nang wala, ginamit sa hindi mabilang na malulupit na eksperimento, at ang mga nakaligtas ay kalaunan ay pinakain sa kanyang alaga. Nang marinig iyon, nagalit si Ark at agad niyang pinugutan ng ulo ang halimaw na leon. Ngunit hindi nataranta si Famba dahil inaangkin niya na bilang isang dalubhasang tagapagpaamo ng halimaw, kaya niyang kontrolin ang hindi mabilang na mga halimaw ng sabay-sabay. Ipinatawag niya ang isang kawan ng mga halimaw at ipinadala silang lahat patungo kay Ark. Ngunit natalo ni Ark ang bawat isa ng madali. Gayunpaman, napunta siya malayo kay Aryan at isang halimaw ang palihim na lumapit sa kanya, handang patayin siya. Ngunit bigla, lumitaw si Chiyom at ginamit ang kanyang water jutsu upang lunurin ito. Nainis si Famba dahil dumating ang isa pang kalaban. Sinubukan niyang magpatawag ng mas maraming halimaw, ngunit sinabi sa kanya ni Chiyom na walang saysay ito dahil narito na ang buong angka ng Jinshin at nalipol na ang lahat ng kanyang mga nilalang. Hindi makapaniwala si Famba na ang lahat ng kanyang mga halimaw ay nalipol ng ganoon kadali. Nagmadali si Chiyom kay Ark, nagulat nang makita siya rito at nalilito sa sitwasyon. Ipinaliwanag niya na nakipagkita siya kay Aryan kanina at pumayag na sumama sa kanilang misyon ngayon. Bigla, nagsimulang yumanig ng malakas ang buong kuta. Nagsimulang tumawa ng hysterical si Famba dahil nagising na ang kanyang pinakamalakas na halimaw. Tumakas siya habang sinasabi sa kanila na aayusin nila ito sa labas. Nagsimulang gumuho ang gusali kaya ginamit ni Ark ang kanyang dimension skill upang i-teleport ang kanyang sarili, sina Aryan, Chiyom, at Panta ay lumabas sa tamang oras. Palutang-lutang sa hangin, tumingin si Ark sa ibaba nang lumitaw ang isang napakalaking nilalang mula sa mga anino. Nakilala niya agad ito mula sa laro. Ito ang pinakamalakas at pinaka-overpowered na halimaw na umiiral, isang Hydra. Nakilala ni Chiyom ang Hydra bilang kilalang pinuno ng mga bansa, kaya nagtaka siya kung paano magkakaroon ng sapat na kapangyarihan ang isang tao para kontrolin ito. Sinuri ni Ark ang anatomiya ng Hydra at napansin na mayroon itong parehong mga singsing na nakakabit sa katawan nito. Kaya, naisip niya na kung gusto nila itong tanggalin, kailangan nilang putulin ang mga singsing na iyon, ngunit hindi gaanong alam ni Chiyom ang tungkol doon. Kaya, iminungkahi niya na umatras na lang muna sila sa ngayon at maghanda pa para labanan ang halimaw na ito. Napansin sila ng Hydra at nagbuga ng isang asul na atake sa kanila, ngunit nagamit ni Ark ang kanyang dimension move para i-teleport sila palabas doon sa tamang oras. Hindi alam ni Famba ang kakayahan ni Ark, kaya ipinapalagay na lang niya na nalipol na si Ark at ang iba pa. Medyo ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa puntong ito, kaya naalala niya ang lahat ng mga pagkakataon kung saan ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa mga tao, at lahat sila ay tumingin lamang sa ibaba at sinira ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya na gagamitin niya ang kapangyarihan ng Hydra para patunayan na mali sila dahil sa pamamagitan nito, hindi siya mapipigilan. Medyo nakakaramdam na ng gutom ang Hydra, kaya't pinangunahan niya ang Hydra patungo sa isa sa mga bayan para magpista. Samantala, nagawa ni Ark at Chiyom na mag-teleport patungo sa ligtas na lugar, at nagsisimula pa lamang maunawaan ni Chiyom kung gaano kalakas si Ark dahil nagawa niyang harangan ang isang atake na kayang magpatag sa buong kuta. Sinabi ni Ark na isa lamang siyang simpleng mersenaryo na inupahan ni Aryan. Tungkol kay Aryan, napagtanto ni Ark na wala na siya, kaya tinawag niya ito. Nakita si Aryan sa kanilang likuran at may madilim na aura sa paligid niya, sinasabing habang inaatake niya si Ark, hindi siya walang malay, kundi napilitan siyang balikan ang isang ilusyon. Nangangahulugan ito na naririnig niya ang lahat ng sinabi ni Famba at pinarami ang kanyang galit para dito ng 10 beses. Sumang-ayon si Chiyom na ang Hydra ay magiging isang malaking banta para baliwalain ang angka ng Jinshin, kaya nag-alok siya ng tulong. Iminungkahi ni Aryan na habulin nila agad si Famba, ngunit mas nag-aalala si Ark tungkol sa Hydra na malapit ng sumira sa mga lungsod. Nagdududa si Chiyom na may magagawa dahil ang Hydra ay pinangalanang tagawasak ng mga bansa dahil sa isang dahilan. Kaya pakiramdam niya ay wala nang dapat gawin. Gayunpaman, iba ang iniisip ni Ark. Sa totoo lang, sa tingin niya ay kaya niya itong pigilan. Kaya, sa gayon, naayos na ang lahat. Sumang-ayon sila na hayaan si Ark na hawakan ito. Samantala, sa imperyo, nakatanggap ang emperador ng isang balita na ang Hydra ay aktibo na ngayon, malapit ng lipulin ang isang buong bayan. Gayunpaman, dahil sinusuri pa rin ng kanilang mga puwersa ang mga kakayahan sa pangkukulam ni Famba, kailangan pa rin nila siyang bantayan. Natuwa ang emperador na marinig ito.
Mabuti na lang at bibigyan siya nito ng pagkakataong pag-isipan kung ano ang susunod na gagawin kay Famba. Samantala, unti-unting lumalapit ang Hydra sa kalapit na bayan, at maaga itong nakita ng mga gwardya ng bayan. Kaya, nagpasya silang ilikas ang mga mamamayan patungo sa kalapit na bayan habang inilalagay nila ang kanilang mga puwersa upang umatake. Ngunit nakarating si Ark doon at tinamaan ang Hydra gamit ang isang Wyvern Slash. Tiningnan ito ni Ark at nagulat na wala man lang itong iniwang kahit isang gasgas dito. Pagkatapos nito, naglunsad siya ng isang atake gamit ang isang kalasag, na naging dahilan upang mawala ang pananghalian ng Hydra. Pagkatapos, sinundan niya ito ng isang atake gamit ang isang Armor Lariat, na nagpabagsak dito sa lupa, ngunit hindi ito natalo. Pinanood ni Famba ang buong eksena at nagtaka kung saan nga bayari ang kalawang na armor na ito. Kakatuwa na buhay pa rin siya matapos lang hapin ang hininga ng Hydra. Inakit ng Hydra si Ark sa pamamagitan ng paghagis ng hininga nito sa kanya, na nagbigay dito ng pagkakataong hawakan si Ark gamit ang isa sa mga ulo nito at handa pang ang isakripisyo ang isa sa mga ulo nito upang talunin siya. Ngunit ginamit ni Ark ang kanyang kalasag upang harangan ang lahat ng mga atake nito. Upang tapusin ito, ginamit niya ang kanyang judgment skill, na bumubuo ng isang magic circle sa hangin na agad na pumuputol sa mga ulo nito. Ngunit kahit ang isang malakas na atake ay hindi sapat upang talunin ito dahil ang mga ulo nito ay nagsisimulang tumubo muli. Nakita na ni Ark ang darating na iyon, kaya hindi siya nagulat. Upang wakasan ang mga bagay-bagay, sinubukan ni Ark ang isang skill na hindi pa niya nagamit noon. Ito ay talagang malakas, at ang laki nito ay napakalaki, kaya hindi siya sigurado kung kaya niya itong hawakan ng matagal. Ipinatawag niya ang higanteng Dragon Inferno, si Ifrit, na humarap sa Hydra. Dahil dito, natitiyak ni Ark na matatapos ito sa loob ng 5 minuto. Samantala, sina Arion at Shiom ay dumaan sa kagubatan. Pagkatapos, nakaramdam si Ponte ng ilang masamang enerhiya, kaya pinangunahan niya sila kay Famba. Sinabi ni Arion kay Famba na wawakasan niya ang kanyang takot ng tuluyan. Ngunit sinabihan siya ni Famba na huwag masyadong maging mayabang. Pagkatapos ay ipinatawag niya muli ang mga mind control imp. Ngunit nakita na ni Arion ang mga paparating na iyon, kaya agad niya silang hiniwa. Sinabihan ni Arion si Famba na huwag ding maging hambog dahil hindi siya malakas. Isa lamang siyang mahina na nagtatago sa likod ng kapangyarihan ng ibang mga halimaw. Nang marinig iyon, bumalik sa alaala ni Famba ang mga emperador na nagsabi sa kanya ng parehong mga bagay, kaya lalo lamang siyang naiinis. Sinubukan ni Famba na gamitin ang kanyang letigo para atakihin si Arion, ngunit sinunog niya ito gamit ang kanyang apoy at pagkatapos ay ginamit ang kanyang asul na apoy para sunugin siya hanggang sa maging malutong. Samantala, si Ifrit ay nakikipaglaban ng one-on-one sa Hydra at tila nangingibabaw. Matapos niyang mapabagsak ang Hydra, binuhat ito ni Ark at inihagis sa ere, na nagbigay daan kay Ifrit na sunugin ito sa abo. Ngayong naayos na ang Hydra, lumapit si Ark upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan, at natuwa siyang makita na nagawa nilang ayusin ang mga bagay-bagay sa kanilang panig. Kasabay nito, isang whispering fowl ang lumipad upang ipaalam kay Arion na nakipagkita si Prinsesa Melissa sa isa sa mga dakilang elder ng elf, si Lord Fangas. Si Melissa ay mayroong live na pagpupulong kay Lord Fangas, kung saan humingi siya ng tawad dito para sa mga tao ng kaharian na lumabag sa 3 termino ng kasunduan pagkatapos ng mahabang panahon. Sinabi niya na ang mga tao ng Rodan ang mananagot sa paghahanap sa mga nawawalang elf. Nakakaakit ang alok na yun para kay Lord Fangas, ngunit alam niyang hindi basta-basta iaalok iyon ni Melissa nang walang hinihinging kapalit. Kinumpirma ito ni Melissa habang ipinapalam sa kanila kung paano sina Sect at Dakares ay parehong may kinalaman sa lahat ng kasamaang nangyayari. Mayroon na ngayong suporta si Sect mula sa hukbo ng Holy Revlon, na nangangahulugang mahirap siyang pabagsakin ng mag-isa. Kaya, hinihingi niya ang suporta ng mga elf upang tulungan siyang magtagumpay. Ginagawa ito ni Melissa dahil alam niyang ang matagumpay na paghalili ni Sect sa trono ay magdudulot lamang ng gulo. Walang problema si Lord Fangas sa kasunduang ito, kaya't pareho silang nagkamayan, na siyang nagtapos sa kasunduan. Samantala, sina Ark at ang iba pa ay naglakad pabalik sa kaharian, ngunit tila nababagabag si Arion matapos ang impormasyong ipinarating ng Whispering Fowl. Hindi pa rin siya makapaniwala na mag-aalok ang mga tao na tulungan ang mga elf ng ganoon. Iniisip niya na marahil ay tama si Carsey. Marahil darating ang araw na ang mga tao at elf ay magkakasamang magsasama.
Kasabay nito, natanggap ni Sect ang balita na buhay pa si Melissa at nakipagnegosasyon na sa mga elf. Nang marinig iyon, alam na ni Sect na mayroon silang kakampi na naglalabas ng impormasyon. Samantala, ginugunita pa rin ni Melissa ang sandali kung kailan siya nailigtas at nabuhay muli ni Ark. Naniniwala na siya ngayon na may anghel na tagapagbantay na ipinadala upang buhayin siya. At dahil doon, pakiramdam niya ay nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon upang wakasan ang lahat ng kasamaang nangyayari sa kaharian. Kasabay nito, sa banal na kaharian ng Revlon, nagulat ang emperador nang marinig na natalo ang Hydra. Hindi siya masyadong nagalit tungkol dito. Sa halip, interesado lamang siya sa taong sapat ang lakas upang talunin ito. Samantala, nakita si Ark at ang kanyang mga kaibigan na naglalakad sa kagubatan, nagkukwentuhan, at nagsasaya. Ipinahayag ni Ark na mula ngayon ay ititigil na niya ang lahat ng magarbong gawain bilang bayani at mamumuhay ng tahimik at payapa tulad ng dapat gawin ng isang normal na tao. Ngunit kilalang kilala ni Arion si Ark, kaya agad niyang napagtanto na hindi iyon mangyayari. Biglang hinubad ni Ark ang kanyang helmet, at nakita ang kanyang ulong kalansay. Natarante si Cheom sa lugar at mabilis na umatras dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong wala ito. Mahinahong ipinaliwanag ni Arion na si Ark ay nasa ilalim ng isang uri ng sumpa na nagpapamukha sa kanya ng ganito. Iminungkahi niya na dumiretso sila kay Lord Crown kung saan maipapakita niya sa kanya ang isang mahiwagang bukal na maaaring may kapangyarihang mag-alis ng sumpa. Tuluyan ang nakalimutan ni Ark ang tungkol sa bukal, kaya't labis siyang nasabik matapos marinig iyon. Dahil dito, naglakbay ang grupo patungo kay Lord Crown upang hanapin ang bukal na maaaring makapag-alis ng sumpa ni Ark. Habang naglalakbay sila, pinag-isipan ni Ark ang kanyang buhay. Napagtanto niya na sinimulan niya ang paglalakbay na ito na walang ibang hinanggad kundi ang mamuhay ng tahimik at mag-isa. Ngayong napapaligiran ng mabubuting kaibigan, napagpasyahan niya na sa halip na tumakas dito, ay i-enjoy niya ang kanyang mga araw sa bagong mundong ito kasama sila. Ito na ang katapusan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring i-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang higit pang mga recap. Salamat sa panunood.